Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 621 hanggang 630. Pagpapakita ng iyong kayamanan. Nang sumigaw si Zugkong, tumangalasi ang Yiyu at ang iba pa at nakita ang isang lungsod na lumilitaw sa abot tanaw na libu-libong metro sa itaas. Sa sukat, ito ay mas malaki pa sa Jiaoyao City, at ito ay itinayo sa paanan ng isang malaking bundok. Ang pagtatayo ng buong lungsod ay umaabot hanggang sa gitna ng bundok. Mas mabuting sabihin na ito ay isang bundok na lungsod kaysa sabihin na ito ay itinayo sa bundok. Dahil sa malayo, makikita mo na ang gate ng lungsod ay nasa paanan ng bundok, ang buong bundok ay ang lungsod, at ang Atek Palace ay makikita mula sa malayo. Napakagandang lungsod. Hindi napigilan niyang Yiyu na sabihin sa sarili. Tumango si Zugkong at sinabing, sa katunayan, kahit na hindi pa ako nakapunta sa Sanshio City, sinabi ng tatay ko na ang Sanshio City ay isa sa nangungunang 3 lungsod sa teritoryo ng Zhenge Mountain. Kalahati ng Sanshio sa Mountain and Sea Realm ay nagtitipon dito. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Sanshio City na alam mo. Hindi tayo dapat mahuli at mamina tulad ng sa Jiaoyao City. Sabi ng munting monghe na may matagal na takot. Ngumiti si Zugkong at sinabing, hindi yun ang kaso. Malaya umano ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa Sanshio City, ngunit may panuntunan na walang makakalaban sa lungsod, kung hindi ay darating ang mga gwardya ng lungsod upang sakalin sila. Narinig ko na ang mga city guard ng Sanshio City ay sinusuportahan ng 3 city lords. May isang tunay na Panginoon ng lungsod, na isang master sa Nascent Soul Realm at hindi madaling makikialam sa mga gawain ng Sanshio City. Karaniwang pinangangalagaan ng 2 deputy city lords ang Sanshio City. Ang mga bantay ng lungsod ay ang kapangyarihan sa mga kamay ng tunay na Panginoon ng lungsod, at makikinig din sa mga utos ng representante na Panginoon ng lungsod. Ang 2 deputy city lords ay sinasabing nasa great perfection of the Golden Core stage, ngunit hindi tiyak kung sila nga, dahil ang 2 deputy city lords ng Sanshio City ay maaaring hamanin. Bilang karagdagan sa tunay na Panginoon ng lungsod, ang posisyon ng deputy city lord ay maaaring hamanin anumang oras, at ang mananalo ay maaaring maging deputy city lord ng Sanshio City. Kahit sino ay maaaring pumasok at lumabas ng Sanshio City, basta't hindi sila lumaban. Kung may hidwaan, maaari itong malutas sa yugto ng buhay at kamatayan sa lungsod. Ito ay napakalupit. Bagamat narinig din ang sinabi ni Zugkong, tiyak na si Zugkong ay tubong Mountain and Sea Realm. Hindi man ito detalyado, hindi ito dapat magkaiba. Tumango si Yang Yian at sinabing, dapat tayong mag-ingat anuman ang mangyari. Panatilihin ang mababang profile pagkatapos pumasok sa lungsod, at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang 4 sa tarangkahan ng Sanshio City. Walang mga bantay dito, ngunit may isang tapyas ng bato sa tarangkahan. Pagpasok, ito ang mga patakaran ng lungsod ng Sanshio City. Ang unang tuntunin ay ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa Sanshio City, at ang mga lalabag dito ay papatayin. Ang pangalawang tuntunin ay ang paglipad sa kalangitan ng Sanshio City ay ipinagbabawal, at ang mga lalabag dito ay magdadala ng mga kahihinatnan. May tala sa likod ng panuntunang ito na mayroong mahigpit na pagbabawal sa lungsod ng Sanshio, at walang sinuman ang pinapayagang lumipad. Kung may mali, ang mga kahihinatnan ay sasagutin ng tao. Ang ikatlong tuntunin ay ang kasunduan sa pag-upa. Ang mga mananatili sa Sanshio City ng higit sa 10 araw ay ituring na mga pangmatagalang residente. Ang Sanshio City ay maaaring magbigay ng lugar para sa paglilinang, ngunit kailangan nilang magbayad ng mga Spirit Stone. Ang pinakamurang ay ang inn, na nangangailangan ng 3 Spirit Stone bawat tao bawat araw. Sa itaas ay ang Sanshio Building ng Sanshio City. Ito ay high-end, ngunit ang mga Spirit Stone ay hindi abot kaya para sa mga ordinaryong tao. Bawat tao ay nagbabayad ng 10 espiritong bato bawat araw. Pangalawa, mayroong isang independenteng patio sa bundok na inuupahan, na nagkakahalaga ng 100 mababang uri ng mga espiritong bato sa isang buwan. Ang kapaligiran ng paglilinang dito ay napakaganda at tahimik, at ang espiritual na enerhiya ay likas na malakas. Bukod dito, ang mga katulad na patio ay nahahati sa iba't ibang grado. Kung mas maganda ang mga Spirit Stone, mas mahal ang mga ito. Makukuha mo ang binabayaran mo. Sa wakas, ipinakilala ang Intercontinental Teleportation Array ng Sanshio City. Ito ay bukas lamang 1 beses sa isang buwan at maaaring magamit upang mag-teleport sa 5 kontinente sa ilalim ng Dashan Territory, ibig sabihin. Nonshenzhou, Dongshenzhou, Zishenzhou, Beishenzhou, at Zhongshenzhou. Ang susi ay kailangan ng isang buong 500 low-grade na Spirit Stone para mag-teleport ng isang tao ng 1 beses.
Tiningnan ito ni Yang Yiyo at nalaman na ang teleportation array ay binuksan lamang sa katapusan ng buwan. Malas nila at simula pa lang ng buwan. Ibig sabihin, kung gusto mong pumunta sa Zhongshanzhou, kailangan mong maghintay ng isang buwan. Gayunpaman, dahil narito ka, maaari ka lamang maghintay, at hindi ka nang ahas na pumunta sa ibang mga lugar dahil may mga kaaway. Ang Yin-Yang sect ay isang pangunahing sekta sa Nonshenzhou. Maliban sa Sanxiu City, walang lugar sa buong Nonshenzhou na hindi maabot ng Yin-Yang sect. Ayon kay Zhu Gong, ang pangunahing Panginoon ng lungsod ng Sanxiu City ay isang napakalakas na eksperto sa Yuanying Realm, na isang nangungunang figure sa buong teritoryo ng Dashan, kaya maraming puwersa ang hindi nang ahas na pukawin siya ng madali. Dahil dito, ang kahihinatnan ay maraming mga taong walang batas ang tatakbo sa Sanxiu City kapag nagkamali sila, at walang sino man ang manggahas na kumilos ng padalos-dalos dito. Kaya pagkatapos basahin ang mga tuntunin ng lungsod ng Sanxiu City at pagsamahin ito sa sinabi ni Zhu Gong, si Yang Yiyo ay nagkaroon ng pangkalahatang impresyon at pagsusuri sa Sanxiu City. May kaayusan sa kaguluhan. Mayroong isang misteryosong Panginoon ng malaking lungsod sa malaking Tagaytay, at ang lungsod ng Sanxiu ay hindi magkakaroon ng malaking kaguluhan, ngunit ang pagkakasunod-sunod sa ilalim ng dragon at isda ay tiyak na hindi magiging kasing ganda ng tila sa ibabaw. Ito ay may isip. Dahil ang Sanxiu City ay naging isang kanlungan para sa mga taong walang batas, ito ay kakaiba kung ito ay mabuti. Kaya lang, walang nang ahas na lumabag sa mga patakaran sa lungsod. Ang panuntunang ito ay dapat labanan. Maaari itong isipin na ang pananakot at mga katulad na bagay ay tiyak na magiging karaniwan. Inihanda na ni Yang Yiyo ang kanyang sarili nang pumasok sa lungsod. Sa kabila nito, si Yang Yiyo at ang apat pa ay na-refresh pa rin sa kaguluhan sa lungsod. Nang dumaan sa isang stall sa kalye, nakarinig siya ng sumpa. Nang tumingin siya, halos tumawa ng malakas si Yang Yiyo. May nakita siyang grupo ng mga taong mahaba ang buhok na mukhang hindi mainstream. May hawak silang 3 talampakang goggles sa kanilang mga kamay at nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Simula na ng buwan, matandang Zhang. Magmadali at magbayad ng 3 espiritual na bato ngayong buwan. Sigaw ng isang nangungunang thug sa isang matandang lalaki na nagbebenta ng espiritual na gamot sa stall sa kalye. Ang stall ng matanda ay nagbebenta ng ilang mga espiritual na gamot, ngunit hindi sila mukhang masyadong luma. So ito ay 3 espiritual na bato. Hindi ba dapat 2? Sagot ng matandang si Zhang. Ano ang mali sa pagtaas ng presyo ngayong buwan? Ngumuso ang pinuno. Wala akong 3, 2 lang, tumingin ang matandang si Zhang sa kanyang balbas at mukhang matigas. Hindi di ba? Madali lang kuya, basagin mo ang stall. Ang pinuno ay nagbigay ng utos, at ang mga nakababatang kapatid na lalaki sa paligid niya ay dinurog ito ng walang sabi-sabi. Hindi, ibibigay ko sa iyo. Hindi ba okay lang kung ibigay ko sa iyo? Huli na, 4. Ay, ibibigay ko sa iyo. Sa wakas, ang matandang lalaki na si Zhang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagbigay ng 4 na espiritong bato upang maalis ang Diyos ng salot. Bilang. Sa nakikita ni Yang Yiyan, ang buong kalye ay sinisingil ng mga bayarin sa proteksyon. Ang ilang mga tao, tulad ng matandang si Zhang, ay tumangging magbayad. Sila ay binugbog o ang kanilang mga kwadra ay nasira. Ang tanawin ay ganap na puno ng atmosfera ng palengke, napaka down to earth, at ito ay nagpapaalala sa akin ng mga night market vendor na bina-blackmail ng mga gangster sa labas ng paaralan noong ako ay nasa kolehiyo. Hindi lang kakaiba, pero medyo pamilyar. Ang munting monghe ay hindi naiwasang magtanong sa isang dumadaan kung sino ang grupo ng mga tao ngayon. Wala bang pakialam ang City Lord's Mansion ng Sanxiu City? Napangiti si Passerby A at sinabing, kayong mga bagong dating, galing sila sa Black Cloud Gang. Ang kapatid ng pinuno ng Black Cloud Gang ay ang asawa ng Right City Lord. Sa tingin mo, mag-aalaga sila. Tsaka wala namang murder, bugbugan lang. Sino ang maglakas loob na pakialam? Ang ngayon lang ay ang adopted son ng leader ng Black Cloud Gang, na kilala bilang Black Frost, ang pinakamahirap pakitunguhan. Mag-ingat na huwag mabangga ng mga taga Black Cloud Gang, baka ay blackmail ka, bilasin mo, sabi ni Passerby A, at nagmamadaling umalis. Si Yang Yiyo at ang munting monghe ay natigilan matapos itong marinig. Hindi ba ito isang tipikal na itim at puti na tugma? Parang kahit saang lugar kung saan may mga tao ay ganoon din, may mga ilog at lawa. Upang hindi magdulot ng gulo, napag-usapan ni Yang Yiyo at ng iba pang 4 na dumiretso sa City Lord's Mansion para magparehistro para sa isang maliit na patio sa bundok na tirahan. Pagkatapos mabuksan ang teleportation formation sa katapusan ng buwan, aalis ang 4 sa Nonshenzhou at dumiretso sa Zhongshanzhou, ang ancestral land ng pamilya Zhou. Sa oras na iyon, tutulungan nila ang magkapatid na Zhou na mahanap ang Wolong treasure,
at maaari ding pumunta si Yang Yiu upang makita ng personal ang daanan ng bundok at dagat. Tungkol sa paghahanap ng mga disipulo, naisip ni Yang Yian na maaaring hindi lahat sila ay nasa iisang kontinente, ngunit sa ibang mga kontinente, kaya magandang pumunta sa Zhongshan Continent para hanapin sila. Anyway, nasaktan niya ang Jiaoyao City Lord, Tang, at Yinyang sect sa Nanshan Continent, at hindi ligtas na manatili dito. Makalipas ang isang oras, pumunta silang apat sa City Lord's Mansion, nagpalitan ng pangalan, at pagkatapos ay nagsimulang pumili ng angkop na patio. Doon ay 3, 6, at 9 na baitang, at mas maganda ay mas mahal. Ang pinakamababang independenteng patio ay nagkakahalaga ng 100 mababang uri ng mga espiritong bato sa isang buwan, at mayroon lamang isang silid. Ang 4 na grupo ni Yang Yian ay natural na nangangailangan ng higit pang mga silid, hindi bababa sa 2 silid. Noong una, gusto niyang makatipid ng kaunti, ngunit iniisip ang tungkol sa mga spirit stone na hinukay niya mula sa minahan, kasama ang mga spirit stone na nakuha niya sa pagpatay kay Xiao Bianzi at pagpatay sa mga tao sa daan, pakiramdam ni Yang Yian ay parang isang maliit na mayamang tao. Gamit ang isang wave niya. Kamay, humingi siya ng pinakamahusay na independenteng patio, na may mga bundok, tubig, at hardin, at isang lihim na silid para sa paglilinang. Ang espiritual na enerhiya ay sapat din, ngunit ito ay medyo mahal. Gayunpaman, si Yang ay may ilang libong mababang uri ng mga espiritong bato ngayon, hindi pa banggitin ang nasa gitna at mataas na grado, kaya nagpasya siya dito. Sapat na ang isang courtyard room, at nagkakahalaga ito ng 1,000 low-grade spirit stones sa isang buwan. Ang katiwala ng City Lord's Mansion na siyang namamahala sa pagpaparehistro ay ngumiti at agad na naging masigasig, na ipinakilala ang iba't ibang benepisyo ng superior courtyard. Nang iwagayway ni Yang Yiu ang kanyang kamay at kumuha ng 1,000 spirit stone para bayaran ang bill, nagkataon na lumitaw din sa registration hall ang adopted son ng dating pinuno ng Black Cloud Gang na nagngangalang Haishuang. Pagpasok pa lang niya, sumigaw siya, "Steward Lee, bigyan mo ako ng superior courtyard." Inaasahan akong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa malapit na hinaharap. Ang looban ay may sapat na espiritual na enerhiya, na isang magandang tulong para sa akin. Pumasok si Haishuang habang nagsasalita siya, at nakita niya si Yang Yiu na naglabas ng 1,000 spirit stone para bayaran ang bill. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at tiningnan si Yang Yiu. Sumimangot si Yang Yiu at nakita ang kasakiman sa mga mata ni Haishuang. Ito ay mas mahusay na magkaroon ng mas kaunting problema kaysa sa higit pa. Matapos ibigay ang mga spirit stone at hilahin ang susi sa courtyard formation, umalis silang apat sa registration hall. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay naalala pa rin siya ni Haishuang. Wala siyang magawa dahil ipinakita niya ang kanyang yaman. Kabanata 622, Pagtalo sa Black Frost. Natakot si Yang Yian na may dumating na problema sa kanya, ngunit iyon mismo ang nangyari. Nang makilala niya si Black Frost, sinubukan lang niyang iwasan. Naglakad silang apat palabas ng registration hall nang hindi nananatili at dumiretso sa courtyard sa bundok. Gayunpaman, hindi rin nagtagal ay lumakad sila bago lumabas sa harapan nila ang 6 o 7 malagangster na binata at hamarang sa kanilang daan. Sa paghusga sa kanilang kasuotan, hindi ba sila ang parehong grupo ng mga tao na dinala ni Black Frost para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon? Sumimangot si Yang Yian, at bago pa siya makapagsalita, isang tamad na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran, nagsasabing, "Mga kaibigan ko, bago ka sa Sanshu City, kaya kailangan mo ng pamilyar na gabay, tama ba? Nagkataon na miyembro ako ng 2 clan sa Sanshu City, kaya maaari kitang pagsilbihan. Siyempre, kailangan mo lang akong bayaran ng kaunting mga spirit stone para mabayaran mo ang iyong pagsusumikap." Nakita ni Yang Yian ang ganitong bagay sa mga food stall noong siya ay nasa paaralan, at ito ay eksaktong pareho. Nilingan niya ang kanyang ulo at tinitigan si Black Frost at sinabing, "I wonder how many spirit stones ang halaga." Naisip niya na mas mahusay na magkaroon ng mas kaunting problema kaysa sa higit pa, at kung ang paggastos ng kaunting pera ay maaaring mabawasan ang problema, pagkatapos ay gumastos ng kaunting pera. Ngunit sa hindi inaasahan, tahimik na sinabi ni Haishuang, "Hindi ito gaano, napakaliit. Bawat isa sa inyo ay magbibigay sa akin ng 1,000 batong espiritu. Eksaktong 4,000 kayong apat. Madali mong kayang tumira sa pinakamagandang courtyard sa Sanshu City. Sa tingin ko kayong mga kapatid ay hindi kapos sa mga espiritong bato. Ang dami ng spirit stone na ito ay wala sa iyo." Sabi ni Haishuang na may singkit na mga mata. Hehe, biglang tumawa si Yang Yiu. Nakakita na siya ng mga taong walang hiya at itim ang puso, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang taong walang hiya at maitim na puso gaya ni Haishuang. "Anong pangalan mo, kuya? Nakakatawa ba?
Pinaikit din ni He Shuang ang kanyang mga mata. Sa mga mata ni Yang Yiyo, hindi mataas ang antas ng cultivation ni He Shuang, iyon ay, ang gitnang yugto ng Golden Core. Ang 7 alipin sa paligid niya ay nasa unang bahagi ng Golden Core. Tila sa mga mata ni He Shuang, maliban kay Yang Yiyo na nasa maagang yugto ng Golden Core, ang iba pang 3 maliliit na monghe ay pawang mga parang Golden Core, at hindi man lang sila nakaligtas sa makalangit na kabigatian. Kaya dapat isipin niya na madali silang mabuli, kaya napunta siya sa pang-blackmail. Sa pag-iisip sa kanyang puso, pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at tumingin kay He Shuang at sinabing, Master He Shuang, totoo na kara-rating lang namin sa lugar mo, ngunit alam ko ang mga patakaran. Paano ito, bibigyan ka naming 4 ng 400 Spirit Stones para makipagkaibigan? Malamang nagagasto si Master He Shuang ng daan-daang mga Spirit Stone para mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon sa mga stall sa kalye. Binibigyan ka namin ng 400 na isang libreng tubo, hindi ba? Sa wakas ay pinigil ni Yang Yiyan ang kanyang hininga at umaasa pa rin ng kapayapaan. Siyempre, kaya rin niyang maglabas ng 4,000 espiritong bato, ngunit hindi siya isang pasusuhin. Ang pagbibigay ng 400 ay maaayos ang usapin. Ito ang kanyang bottom line. Kung hindi pumayag si He Shuang, siya, si Yang Yiyan, ay hindi matatakot sa gulo. Sino ang mag-aakala na nang marinig ito ni He Shuang ay ngumisi at sinabing, Oh, alam mo ang pangalan ko, at naiintindihan mo ang mga patakaran, ngunit. Nang sabihin niya ito, iniunat ni He Shuang ang kanyang boses at binago ang paksa sa isang malamig na tono, ngunit dahil kilala mo kung sino ako, dapat mong malaman na ako ay isang tao ng aking salita, at ni isa man sa 4,000 mga batong espiritu ay hindi bababa. 400. Og. Sa tingin mo ba pulubi ako? Sinasabi ko sa iyo, ito ang Sanshu City, ang aking teritoryo, at sa aking teritoryo, kailangan mong pumulupot para sa akin, kahit na ikaw ay isang dragon, at kailangan mong humiga para sa akin kahit na ikaw ay isang tigre, naiintindihan mo ba? Kung kulang ka ng isa sa 4,000 espiritong bato, sisiguraduhin kung hindi ka na makakaligtas. Si He Shuang ay puno ng mga banta, tulad ng isang ganap na buhong, ng lubus. Sa oras na iyon, tumawa si Yang Yiyo, nanunuya sa kanyang puso, at sinabi sa mga salitang kasing lamig ng yelo, itinakda ng Sanshu City na bawal ang labanan, how dare you touch us? Hahaha, tawa ng tawa si He Shuang at ang kanyang mga alipin, at bumagsak ang mga luha sa kanilang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagpipigil siya ng tawa at itinuro si Yang Yiyo at sinabing, makinig ka, anak. Totoong bawal ang labanan sa Sanshu City, pero hindi ko sinabing papatayin kita. Gayunpaman, walang pakialam ang mga bantay ng lungsod kung pilayin kita, at wala akong pinatay na sinuman. Haha, walang muwang. Oh, I see. Ibig sabihin, kapag ikaw, He Shuang, ay lumaban, ang mga bantay ng lungsod ay magbubulag-bulagan at hindi nalalapit. O naiintindihan ko na kahit bugbugin kita, hindi mabibilang na paglabag sa mga patakaran ng Sanshu City, di ba? Mahinahong tanong ni Yang Yiyo na may singkit na mga mata. Magaling ang utak mo, anak. Ngunit ikaw ay isang maliit na jindan sa maagang yugto. Sa tingin mo matatalo mo ako. Tara, kung matatalo mo ako ngayon, lolo na ang itatawag ko sa iyo, hahaha, humagalpak ng tawa si He Shuang. Kaya, ayon sa gusto mo, ginalaw ni Yang Yiyo ang kanyang mga paa pagkatapos niyang magsalita, at ang lightning step of the close and far away kung fu ay na-activate, at nagpakita siya sa tabi ni He Shuang sa susunod na segundo. Bagamat ruffian si He Shuang, hindi naman talaga siya tanga. Sa kabaligtaran, siya ay napakatalino. Siya ay tumatambay sa lungsod ng mga nakakalat na magsasaka sa loob ng maraming taon. Bagamat napakasaya niya sa reputasyon bilang isang gangster ng Heian, madalas siyang nakikipag-ugnayan sa lahat ng uri ng tao. Sa kanyang paningin, si Yang Yiyo at ang kanyang mga kasama ngayon ay mga anak ng isang mahirap na pamilya. Maaari silang mabuli, ngunit ang susi ay mababa ang kanilang paglilinang at madaling mabuli. Bukod dito, sila ay matabang tupa. Hindi siya makakatagpo ng ganoong kaunting tao sa buong taon. Paano niya sila pakakawalan? Bagamat ang kanyang mga salita ay napakawalang halaga, nanatili ang kanyang mga mata kay Yang Yiyo. Habang nagsasalita si Yang Yiyo, biglang nakita ni He Shuang si Yang Yiyo na nawala sa lugar sa isang iglap. Alam niyang may mali at ayaw na niyang umatras. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya si Yang Yiyo. Sa isang gabi lang, lumitaw si Yang Yiyo ng kalahating metro sa harapan niya, halos damaykit sa kanya. Sa orihinal, ang distansya sa pagitan niya at Black Frost ay halos 10 metro lamang. Kahit na hindi ginamit ni Yang Yiyan ang lightning step, makakalapit siya sa Black Frost sa maikling panahon. Ginamit niya ang lightning step of the close and far away kung fu para biglaang mahuli si Black Frost at bugbugin siya. Anyway, sinabi rin ni Black Frost na hanggat hindi ka pumapatay ng mga tao sa Sanshu City,
hindi ito itinuturing na paglabag sa mga patakaran, at walang pakialam ang mga bantay ng lungsod. Nang makalapit si Black Frost kay Yang Yian, natakot siya kaya nanginag ang kanyang kaluluwa. Isa lang ang nasa isip niya, nagkamali ako sa pagkakataong ito. Buong taon akong nangangaso ng mga agila, at ngayon ay mabubulag ako ng isang agila. Sa paningin ni Black Frost, isang kamao ang lumitaw na parang kidlat, palaki ng palaki. Bang! Lumipad pa atras ang katawan ni Black Frost, at agad na nabali ang kanyang ilong. Tumulo ang kanyang ilong at luha. Siyempre, sa oras na ito, nagsimula ang bangungot ni Black Frost. Siya ay ganap na hindi handa, at kinuha ni Yang Yian ang kanyang bilis at inatake siya ng malapitan, na tinamaan siya ng isang suntok. Nang maramdaman ni He Shuang ang kanyang katawan na lumilipad pabalik, sa susunod na sandali ay nalaman niyang masikip ang kanyang mga paa, at hinawakan ni Yang Yian ang kanyang mga bukong-bukong. Pagkatapos, si He Shuang ay nasa trahedya, at nakaramdam siya ng pagkahilo, at pagkatapos ay malapit na ang kanyang mukha sa lupa. Bang! Bang, bang, bang! Sa mga mata ng munting monghe at mga nasasakupan ni He Shuang, hinawakan ni Yang Yian ang mga bukong-bukong ni He Shuang at sinimulang ihagis ito sa lupa. Minsan, 2 beses, 3 beses, 4 na beses. Noong una, sumigaw si He Shuang, ngunit kalaunan ay tumigil siya sa pagsigaw. Bang! Sa isang tiyak na sandali, nang maramdaman ni Yang Yian na si He Shuang ay kalahating patay, direktang itinapon niya si He Shuang sa isang malaking puno. Sa pagkakataong ito, ang karamihan sa kanyang mga buto ay masisira. Kung hindi dahil sa tuntunin na hindi maaaring magkaroon ng kamatayan ang Sanshu City, matagal nang pinatay ni Yang Yian si He Shuang. Mula sa oras na kumilos siya upang harapin si He Shuang hanggang sa katapusan, ang buong eksena ay tumagal ng wala pang 3 minuto. Hindi nag-react ang munting monghe at magkapatid na Zug. Katulad nito, hindi rin nag-react ang mga alipores ni He Shuang. Malamig nang umuso si Yang Yian at tumingin sa ilang alipores at sinabing, gusto mo bang makipag-away? Kung hindi, aalis na tayo. Ang ilang mga alipores ng Black Frost nakakagising lang mula sa kanilang mga panaginip, ang lakas ng loob nilang makipaglaban kay Yang Yian sa oras na ito, at hindi sila naglakas loob na tumingin sa isa't isa. Nakakatuwa, ang paglilinang ni Black Frost sa gitnang yugto ng Golden Core ay binugbog niya. Nagsusumikap lang silang maghanap buhay, paano sila lumaban? Nilunok ng isa sa kanila ang kanyang laway at sinabing hindi siya ng ahas, at mabilis na gumawa ng paraan para kay Yang Yian. Tara na! Pinalakpakan ni Yang Yian ang kanyang mga kamay at sinabi sa maliit na monghe at sa dalawa pa. Ang maliit na monghe at ang magkapatid na Zug, na prangka na nagsasalita, ay sumunod kay Yang Yian ng walang laman at pagkatapos ay umakyat sa bundok. Makalipas ang kalahating oras, kinuha ni Yang Yian ang courtyard token at nakita ang courtyard na inuupahan nila. Ang patio ay binabantayan ng isang pormasayon. Ayon sa registration manager, ito ay isang formation na inayos mismo ng kanilang misteryosong City Lord. Imposibleng masira ang pormasayon nang wala ang Yuanying Realm, at ang formation token ay kinakailangan para pumasok at lumabas. Isinaaktibo niya ang tunay na chi sa token sa kanyang kamay, at ang token ay naglabas ng sinag ng liwanag, na sumikat sa tarangkahan ng patio, at bumukas ang tarangkahan. Pagkapasok ng 4 na tao ay muling nagsara ang gate ng formation. Pagkaraang nasa looban na sila, nagpakawala ng mahabang hininga ang munting monghe at nauutal, Amitofo. Boss ikaw. Ang gwapo mo ngayon lang. Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, gwapo. Oo, tumanggo ang munting monghe. Sa oras na ito, mapait na ngumiti si Zugkong at nagsabi, Brother Yang, masaya ka, ngunit sa palagay ko hindi tayo magiging mapayapa sa Sanshiu City. Si He Shuang ay isang lokal na ahas, at ang Black Cloud Gang ay nasa likod ng tamang Panginoon ng lungsod ng Sanshiu City. Natatakot akong magkaroon tayo ng malaking problema. Ngumiti si Yang Yiu at sinabi, Zugkong, sa tingin mo ba ay ligtas tayo pagkatapos ibigay ang 4,000 Spirit Stone kay He Shuang ngayon? Kabanata 623, pinasok ng guro ang Chen Kun Pot. Hindi tanga si Zugkong. Siya ay isang inapo ng isang malaking pamilya, kaya maaari niyang malaman ang susi. Nang tanungin ito ni Yang Yian, talagang hindi niya alam kung paano sasagutin, dahil alam niya ang sagot. Hindi. Sa katunayan, ang pagharap sa isang lokal na ahas na may background na tulad ni He Shuang, kahit na mag-abot siya ng 4,000 Spirit Stones, hindi talaga ito magiging epektibo, at maaari pa itong ipagpalit sa mas kasakiman. Kung tungkol sa mga lokal na thugs, kasakiman ay ang likas na katangian ng ganitong uri ng mga tao. Hindi mo maasahan na may kredibilidad ang mga ganyang tao. Kung talagang kukuha ka ng 4,000 Spirit Stones, malaki ang posibilidad na ang kapalit ay hindi kapayapaan at seguridad, kundi isang sakuna ng pagpatay sa mga ilaw. Kaya naunawaan ni Zugkong ang kahulugan ni Yang Yian.
Sa halip na magkaroon ng parehong resulta, mas mabuting bugbugin si He Shuang, ang lokal na ahas. Ang kahihinatnan ng paggawa nito ay talagang saktan ang Black Cloud Gang sa likod ng He Shuang o ang tamang Panginoon ng lungsod ng Sanshu City, ngunit kahit papaano ay binugbog si He Shuang, hindi siya ng ahas na gumawa ng gulo, at ito rin ay isang babala sa ilang mga tao sa likod niya. At walang binugbog hanggang mamatay, maging ang mga opisyal ng Sanshu City ay walang masabi. Kaya pinalo ni Yang Yian si He Shuang nang walang pag-aalinlangan. Matapos marinig ang lahat ng ito, hinangaan ni Zugkong si Yang Yian sa kanyang puso. Si Zugkong ay hindi kasing desidido at metikuloso niya sa katapangan. Kuya Yang, naiintindihan ko, hindi na nagsalita si Zugkong. Alalahanin ang landas ng paglilinang, na kadalasan ay katulad ng He Shuang ngayon. Dahil ang mga resulta ay pareho, mas mahusay na pumunta sa upstream at makakuha ng paglilinang. Alam din ni Yang Yian ang mga alalahanin sa puso ni Zugkong. Noong sinubukan niyang makipagtawaran kay He Shuang ngayon, alam niya na si He Shuang ang uri ng tao na gustong magkaroon ng pinakamahusay sa parehong mundo. Since that was the case, wala nang iniisip, bugbugin mo na lang muna. Kung tungkol sa mga kahihinatnan, pipigilan natin ang kaaway at tatakpan ng tubig ng lupa. Nanatili sila sa Sanshu City ng isang buwan, at ang courtyard na inuupahan nila ay binabantayan ng mga Yuanying Masters na hindi marunong mag-set up ng malaking formation. Ito rin ay pag-aari ng Sanshu City. Naniniwala si Yang Yian na ang Black Cloud Gang ay walang lakas ng loob na salakayin ang courtyard. Kahit na inatake nila ang Yuanying Formation, hindi sila vegetarian. Hindi nila ito masira. Hanggat ang apat na tao ay nanatili sa looban at hindi lumabas, ano ang magagawa ng Black Cloud Gang? Hanggat hindi nagdudulot ng gulo ang mga opisyal ng Sanshu City, ligtas ito. Sa teorya, hindi niya nilabag ang mga patakaran ng Sanshu City, at isa siyang malaking customer ng Sanshu City. Ang lungsod ng Sanshu ay walang dahilan upang magdulot ng kaguluhan sa kanya, kung hindi, ang Sanshu City ay lalabag sa mga patakaran at magiging mahirap na kumbinsihin ng publiko. Kaya't ligtas silang apat hanggat hindi sila umalis sa looban o lungsod. Kahit na lumabas sila ng lungsod, hanggat hindi sila nakatagpo ng isang makapangyarihang tao na umabot sa great perfection of the Golden Core, tiwala si Yang Yian na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ang apat sa kanila ay pumili ng isang silid upang magsanay at magpahinga, at pansamantalang inilagay ang bagay na ito sa likod nila. Maraming kwarto sa courtyard, at mayroon ding mga espesyal na practice room na may maliit na gathering spirit formation, na napakaangkop para sa pagsasanay. Ang tatlong maliliit na monghe ay sinasadyang ibinigay ang pangunahing silid ng pagsasanay kay Yang Yian, at pagkatapos ay ibinalita ng munting monghe na siya ay Autres. Mayroon siyang top grade na spirit stone sa kanyang kamay na hindi pa niya naa-absorb. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya na pagkatapos masipsip ang totoong chi sa top-grade Spirit Stone, maaabot niya ang pagiging perpekto. Nais niyang maapektuhan ang pagbuo ng elixir at makaligtas sa makalangit na kapigatian. Pagkatapos ay inihayag din ng magkapatid na Zug ang kanilang pag-urong. Sa minahan, naghukay sina Yang Yian at Zug kung ng 4 na bote ng mga espiritual na bato. Direktang nilamon ni Yang Yian ang isa sa kanila nang hinahabol siya ni Scar, at sa wakas ay perpekto ang kanyang panloob na chi, na nagdulot ng makalangit na kapigatian. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas ng espiritual na mga bato ng maliit na monghe at ang Zug Brothers ay hindi pa nakukuha, dahil sila ay tumatakbo at walang oras upang magsanay. Wala silang abnormal na bilis ng pagpino ng Yang Yian. Sa panahon ng pagtakas, kapwa ang maliit na monghe at ang Zug Brothers ay nasa ilalim ng proteksyon ni Yang Yian, na nagpadama sa kanila ng labis na pagkakasala. Hindi lamang nila natulungan si Yang Yian, ngunit naging pabigat din sila sa kanya. Hindi man nila ito sinabi, ngunit nakaramdam sila ng sobrang hindi komportable sa kanilang mga puso. Sa kanila, ang munting monghe ang pinakanaantig. Siya at si Yang Yian ay parehong mula sa Kyushu sa Earth. Noong siya ay nasa sinaunang martial arts world, siya ay isang henyo na niranggo sa nangungunang 10 likas na makasalanan. Ngunit mula nang dumating siya sa mundo ng bundok at dagat, nalaman ng munting monghe na siya ay naging isang basura. Kung hindi niya nakilala si Yang Yian, matagal na siyang namatay. Sa kabilang banda, nahuli si Yang Yian sa Jiaoyao City, at kalaunan ay pumunta sa minahan, hanggang sa Tangting Mountain, at maging sa Sanxiu City ngayon. Siya ay naging mas mature sa daan, at ang kanyang paglilinang ay nagbabago araw-araw. Katulad niya noon, ngunit ngayon ay malayo na ang iniwan niya. Ito ang pinaka-ayaw makita ng munting monghe. Ipinagmamalaki din niya ang kanyang sarili, at mas ayaw niyang maging pabigat kay Yang Yian. Ang gusto niya ay makipaglaban sa tabi ni Yang Yian. Ibahagi ang saya at kalungkutan. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay palaging pinuprotektahan siya ni Yang Yian, kaya labis na nadismaya ang munting monghe. Siya ay sabik na mapabuti ang kanyang paglilinang at maging malakas,
at pagkatapos ay harapin ang lahat ng uri ng mga kaaway kasama si Yang Yiyo. Alam ng munting monghe na hanggat makumplito niya ang kanyang tunay na chi, maaakit niya ang makalangit na kapigatian at pagkatapos ay makipagbalikat kay Yang Yiyo. Siya ay tinawag na isang henyo na hindi nakita ni Shaolin sa loob ng 100 taon mula noong siya ay bata. Natural, mayroon siyang lihim, at sigurado siya sa pagtawid sa makalangit na kapigatian. Anyway, ang totoong chi sa kanyang katawan ay malapit kay Mahayana dahil sa pagkuha ng spiritual pitch ni Yang Yiyo. Ngayon kung pipinoy niya ang top grade na espiritual na bato, naniniwala ang maliit na monghe na makakalusot siya sa loob ng 1 buwan. Pareho ang ideya ng magkapatid na Zug. Pagkatapos nilang sabihin kay Yang Yiyan, ito, sunod-sunod silang nag-iisa. Sinuportahan ito ni Yang Yiyan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang 1 buong buwan, at kitang-kita na silang tatlo ay malapit sa estado ng pagiging perpekto ng Mahayana. Natural sa kanila na maapektuhan ang makalangit na kapigatian ng pagbuo ng 1 tableta. Bilang kaibigan, natural siyang umaasa na lalago silang tatlo. Matapos ang munting monghe at ang dalawa pang mag-isa, walang magawa si Yang Yiyan. Pagkatapos niyang pumunta sa sekretong silid para sa pagtatanim, diretso siyang pumasok sa espasyo ng Chenkun Pot. Gusto niyang pagmasdan ng mabuti ang espasyo ng Chenkun Pot. Ang ilang mga espiritual na gamot ay kailangang pangalagaan, at gusto rin niyang makita kung nagising na si Wang Zai. Nais niyang pag-aralan ang espiritual na puno ng peach sa bundok. Iniisip niya kung ito ay mamumulaklak at mamumangga muli. Sa pag-iisip ng mabuti, marami talaga siyang likas na kayamanan sa kanya, at kailangan niyang gamitin ang lahat ng iyon upang madagdagan ang kanyang paglilinang. Kung hindi, hindi ba siya magiging hindi karapat-dapat sa kayamanan ng Chenkun Pot? Ngayon ay may 2 kayamanan sa Chenkun Pot, ang tubig ng buhay at ang spirit peach. Ang pinakamalaking tampok ng tubig ng buhay ay ang malakas na sigla nito, na maaaring mabilis na ayusin ang mga pinsala. Ang papel ng spirit peach ay higit pa sa aura, na ginagamit upang mapabuti ang paglilinang. Ito ay kinumpirma ng pamilya ng nakatatandang kapatid ng maliit na monghe na si Bai Chi. Sa isip ni Yang Yiyan, dahil ang tubig ng buhay ay nagbabagong buhay, ang spirit peach ay dapat na pareho. Matapos makapasok sa espasyo ng Chenkun Pot, inalagaan muna ni Yang Yiyan ang espiritual na gamot. Ang isang malaking lugar ng hardin ng espiritual na gamot ay lumalago ng maayos. Ang bawat halaman ay pumasok sa yugto ng siglo. Ang espiritual na gamot sa yugto ng siglo ay kasing taas ng 800 taong gulang. Ito ang pagbabagong naganap nang makuha ni Chenkun Pot ang pinagmulang bato. Naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, ang mga espiritual na gamot na ito ay makakapasok sa yugto ng milenyo, at pagkatapos ay maaari na niyang simulan ang pagpino ng mga tabletas. Ang mga tabletas ay palaging isang kailangan na mapagkukunan ng paglilinang para sa kapangyarihan ng paglilinang. Ang pulang mabangong prutas na inilipat sa kalawakan pagkatapos makatagpo ng dower sa hardin ng espiritual na gamot ay naging mas masigla. Ito ay lumaki ng 3 beses na mas malaki at ngayon ay lumaki sa higit sa 10 metro ang taas. Puno ito ng pulang mabangong prutas, na paborito ni Dower. Ang mabangong halimuyak ng prutas ay kumakalat sa buong espasyo, at ang kulay at halimuyak ng prutas ay lubhang nakatutukso. Pumitas si Yang Yiyo ng pulang mabangong prutas at marahan itong kinagat. Ang katas ay dumadaloy sa bibig, at ang halimuyak ay matamis na may pahiwatig ng asim, na napakabango. Ang isang stream ng espiritual na enerhiya ay dumiretso sa katawan. Alam ni Yang Yiyo na ang kasalukuyang pulang mabangong prutas ay sumailalim sa isang mutation sa espasyo ng Chenkun Pot. Hindi na ito ang ligaw na prutas sa simula, ngunit naging isang espiritual na prutas na maaaring kainin at gamitin upang gumawa ng mga tabletas. Ang susi ay ang lasa nito. Habang kumakain si Yang Yiyo ng pulang mabangong prutas at iniisip ang tungkol kay Dower, may sumigaw mula sa bukal sa dikalayuan. Narinig niya na ito ay ang Dragonfish King. Pumitas siya ng 2 pulang mabangong prutas at pumunta sa bukal na may paggalaw sa kanyang puso. Pagkatapos maglakad, nalaman niyang ito nga ang Dragonfish King. Marahil ay naramdaman nito na darating ang may-ari ng Chenkun Pot Space. Ang Dragonfish King ay masayang lumangoy sa tubig, umiikot sa baybayin sa harap ni Yang Yiyo, tinatangkilik ito ng paikot-ikot, at tila napakasaya na dumating si Yang Yiyo. Sa oras na ito, ang Dragonfish King ay sumailalim din sa ilang banayad na pagbabago sa mga mata ni Yang Yiyo. Ang kulay ng katawan nito ay lalong naging purong ginto, at ang buong katawan nito ay tila may patong ng mahinang liwanag. Ang mga kaliskis sa katawan ng Dragonfish King ay mas matibay at malinaw din kapag tiningnan niyang mabuti. Ang kanyang balbas ay lumaki ng 2 beses ang haba, at ang kanyang katawan ay higit sa 3 metro ang haba. Tumalsik ang tubig habang lumalangoy siya sa tubig. Marahil ito ay dahil binigyan niya ang Dragonfish King ng tubig ng buhay noong nakaraan.
Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyu na ang Dragonfish King ay nakagawa na ng malakas na kapangyarihan ng demonyo sa kanyang katawan. Senyales ito na opisyal na siyang pumasok sa practice. Nang maglaon, naniwala si Yang Yiyu na tiyak na makakamit ng Dragonfish King ang isang bagay. Kabanata 624, ang swerte ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung ilusyon ba ito o ano, pero laging nararamdaman ni Yang Yiyu na kilala siya ng Dragonfish King, na parang isang matandang kakilala. Pagkatapos, pinapakain ng 2 pulang mabangong prutas sa kanyang kamay sa Dragonfish Queen, nakipag-usap saglit si Yang Yiyu sa Dragonfish King, pagkatapos ay tumayo at tinungo ang Lingtao Mountain. Lingtao Mountain ay isang pangalan na ibinigay niya sa kanyang sarili, dahil may mga espiritual na puno ng peach sa bundok. Hindi siya sigurado kung ang mga espiritual na puno ng peach, na isang kayamanan ng langit at lupa, ay mamumangga muli, kaya umahan si Yang Yiyu sa bundok ng may pag-asa. Pagkarating sa tuktok ng bundok, nalaman niyang mahimbing na ang tulog ni Wang Zai at hindi nagpakita ng mga senyales ng paggising, na nangangahulugang nag-evolve pa rin ang bloodline ni Wang Zai. Hindi ko talaga alam kung ano ang magiging evolve ni Wang Zai sa patak ng dugo na ibinigay sa kanya ng Fengyan Divine Dog. Medyo nag-alala si Yang Yiyu. Kung may nangyari kay Wang Zai, hindi niya maipaliwanag kay Zhao Nan kapag bumalik siya sa Earth. Ngunit hindi ito isang bagay na maaari niyang kontrolin, kaya maaari lamang siyang umasa sa kalooban ng Diyos. Matapos makita si Wang Zai, si Yang Yiyan ay lumakad ng ilang hakbang pasulong at nakarating sa harap ng espiritual na puno ng peach. Pagtingala niya ay agad siyang natuwa. Gaya ng naisip niya, ang espiritual na peach ay talagang isang kayamanan na maaaring muling buuin, tulad ng tubig ng buhay. 3 araw pa lang, namumulaklak na. Sa bilis na ito, mamumangga ito sa susunod na 3 araw, o mamumangga sa isa pang 3 araw. Sa ganitong paraan, hindi ba ibig sabihin na ang pagpili ng isang espiritual na peach ay maaaring muling buuin sa loob ng 9 na araw? Siyempre, hula lang ito ni Yang Yiyan. Kung ito ay tiyak o hindi kailangan pa ring obserbahan. Gayunpaman, sa paghusga mula sa oras ng pamumulaklak, ang espiritual na peach ay dapat mamulaklak, mamunga at mature minsan tuwing 9 na araw. Pagkatapos sa isang tiyak na sandali, si Yang Yiyan ay casual na sumulyap sa lugar kung saan nanatili si Hao Dudu noon, ngunit tumalon ang kanyang puso. Bigla niyang nakita ang isang maliit na espiritual na puno ng peach na lumilitaw sa lugar kung saan nanatili si Hao Dudu noon. Bagaman ito ay napakaliit, isang panla lamang, ito ay isang tunay na espiritual na puno ng peach. Bigla niyang napagtanto na ang maliit na espiritual na peach tree na ito ay lumaki mula sa mga buto ng isang espiritual na peach na ninakaw ni Hao Dudu noon. Sa pag-iisip nito, nasasabik kaagad si Yang Yiyan. Maaari bang patuloy na itanim ang mga espiritual na may lekoten? Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba siya makakakuha ng higit pang espiritual na mga gamot? Sa pag-iisip nito, nabalisa ang puso ni Yang Yiyan. Mayroon pa ring huling espiritual na peach sa espasyo ng Chenkun Pot, na iniwan niya para sa dower. Ngunit ngayon, dahil muling namumulaklak ang espiritual na puno ng peach, wala ng espiritual na mga may lekoten na hindi kakainin ni dower sa hinaharap. Siya ngayon ay mapilit na gustong kainin ang huling espiritual na peach, at pagkatapos ay itanim ang peach pit dito upang magsagawa ng isang eksperimento. Maaari bang magpatuloy sa paglaki ang espiritual na puno ng peach? Pagkatapos ay kinain ni Yang Yiyan ang huling espiritual na peach sa lugar, umalis sa hukay ng peach, at nag-concentrate sa pagsasanay. Nakakatuwang sabihin na ang spiritual peach ay ang kayamanan ng kanyang Chenkun Pot space, ngunit ito ang unang pagkakataon para sa kanya, ang may-ari, na kumain nito. Huwag kalimutan ang lasa. Iniisip ni Yang Yiyan na kung mayroon talagang mga fairy peach o Queen Mother's peach sa mundong ito, kung gayon ang mga spiritual peach sa kanyang Chenkun Pot space ay dapat na sila. Matapos magbago ang araw, ang lasa at ang espiritual na enerhiya sa loob nito ay nagpaparamdam sa kanya na lasing. Nang walang oras upang matikman ito ng mabuti, si Yang Yiyan ay nagmamadaling nagsimulang magsanay ng Chenkun Zhaohuagang. Walang paraan na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na nasa espiritual na peach ay mas masahol pa kaysa sa espiritual na enerhiya sa pinakamataas na antas ng espiritual na bato. Pareho silang napakalaki at dalisay. Kung ikukumpara sa matigas na espiritual na enerhiya sa top grade na espiritual na bato, ang espiritual na enerhiya sa espiritual na peach ay malaki pa rin at mas aktibo. Sa panahon ng operasyon ng Chenkun Zhaohuagang, ang espiritual na enerhiya ay patuloy na umiikot sa katawan. Ang dalisay na espiritual na enerhiya ng espiritual na peach ay hindi kailangang pinuhin sa lahat. Ang isang cycle ng buong katawan ay maaaring makumplito sa pagitan ng mga paghinga. Pagkatapos ay pumasok ito sa Dantian Jindan. Kadalasan, mas dalisay ang espiritual na enerhiya ng mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan, mas dalisay ito, at mas mabilis itong dinadalisay,
dahil walang maraming dumi sa loob nito, tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng dinalisay na tubig at tubig na gripo. Ang una ay maaaring direktang inumin, habang ang huli ay dapat na pinakuluan at dinalisay bago inumin. Ang espiritual na enerhiya sa espiritual na pitch ay napakalaki at sumabog sa katawan sa isang iglap, pinupuno ang buong katawan. Ang buong katawan. Umikot sa pagitan ng mga paghinga, at ang jindan ay umiikot, nagiging tunay na enerhiya, at ang tunay na enerhiya sa loob ay unti-unting tumaas. Bagamat ang espiritual na enerhiya ay napakalaki, pagkatapos na mabago sa tunay na enerhiya ng gintong elixir, napakakaunti nito ang pumapasok sa gintong elixir. Mapait na ngumiti si Yang Yian. Alam niyang ito ang espesyal na katangian ng kanyang 5 elemento. Ang totoong enerhiyang nakaimbak ay mas malaki kaysa sa iba. Kinailangan ng ilang beses o higit pang oras para mapahusay ng iba ang isang kaharian. Sa isang salita, ang paglilinang at pagpapabuti ng mga kaharian ay mabagal. Gayunpaman, nagustuhan din niya ito sa ganitong paraan. Hindi siya naiinip at nakatuon sa pagpino at pagsipsip. Hindi niya alam kung ang espiritual na enerhiya ng espiritual na pitch ay mapapadalisay at mahihigop sa sandaling ito. Magagawa ba nitong tumaas ang kanyang cultivation level mula sa unang yugto ng Golden Elixir hanggang sa middle stage ng Golden Elixir? Ang lahat ay nasa tadhana. Ipikit mo ang iyong mga mata at magpatuloy. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal, sa wakas ay pinino at hinigop ni Yang Yian ang lahat ng espiritual na enerhiya ng espiritual na pitch at ganap na binago ito sa sarili niyang tunay na enerhiya. Pagtingin sa loob, bamantong hininga siya, kung tutuusin, walang tagumpay, ang rurok ng unang yugto ng Golden Elixir, isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa gitnang yugto ng Golden Elixir. Bagamat may mga maliliit na panghihinayang, pagkatapos mag-isip ng mabuti, nasisiyahan din si Yang Yian. Ngayong nabuo na ang ginintoang elixir, mas mahirap ang pagsasanay sa hinaharap. Ang ilang mga tao ay maaaring magsanay ng ilang taon o mas matagal pa sa isang maliit na kaharian. At ang paglilinang na kanyang nakamit sa isang espiritual na pitch ay katumbas ng paglilinang ng ilang taon ng iba. Nakapagtataka na ito, ngunit alam din niyang hindi siya dapat maging masyadong sakam. Ang daan ng paglilinang, pagkatapos ng lahat, ay kailangang gawin ng hakbang-hakbang. Sa ganitong matibay na pundasyon, tututukan niya ang pagpapatatag ng kanyang kaharian sa hinaharap. Kung maaari ba siyang makapasok sa gitnang yugto ng Golden Core, hindi nag-aalala si Yang Yian tungkol dito. Kapag naabot na ang pagtatanim, natural na ito ay magbubunga. Ngayon ay naabot na niya ang rurok ng maagang yugto ng Golden Core, bagamat may posibilidad na makapasok sa gitnang yugto ng Golden Core. Depende ito sa pagkakataon. Matapos ang ehersisyo at tumayo, dinala ni Yang Yian ang pitch pit sa open space sa kabilang bahagi ng tuktok ng bundok at itinanim ang pitch pit sa lupa gamit ang sarili niyang mga kamay. Gayunpaman, ito ay karaniwang kahulugan upang diligin ito pagkatapos itanim. Bumalik siya sa bukal sa susunod na segundo upang humanap ng isang balde mula sa walang ginagawa na pang-araw-araw na pangangailangan, kumuha ng isang balde ng tubig, at naghanda upang diligin ang nakatanim na espiritual na pitch. Nang itinaas niya ang kanyang paa, sumulyap si Yang Yian sa life stone. Siya. Biglang naisip, maaari ba akong magdagdag ng isang patak ng buhay na tubig sa tubig upang diligan ang hukay ng pitch? Sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang ideyang ito ay tumubo na parang baliw na damo sa kanyang puso at hindi na mapigilan. Naisip ni Yang Yian na ito ay ganap na posible. Ang tubig ng buhay ay puno ng malakas na sigla. Dahil ito ay maaaring kunin ng mga tao, mga demonyo at mga nilalang, bakit hindi ito maaaring kunin ng mga halaman? Anyway, lahat ng ito ay sigla, tama ba? Siya. Ginawa niya ang kanyang naisip, at agad na kumuha ng isang patak ng buhay na tubig at idinagdag sa balde at pinatulo ito. Isang balde ng ordinaryong tubig sa bukal ang biglang napuno ng malakas na sigla. Pagdating sa harap ng pitch pit, ibinuhos ni Yang Yian ang isang balde ng spring water na may tubig ng buhay sa pitch pit. Hindi nagtagal, isang balde ng tubig ang ibinuhos. Ngumiti si Yang Yian at sinabi sa kanyang sarili, sa tubig ng buhay, naniniwala ako na ito ay magugat at sisibol sa lalong madaling panahon, tama ba? Sa orihinal, inaasahan lang niya na sumisibol ito sa loob ng ilang araw, ngunit hindi niya inaasahan na may nangyaring milagro sa paningin ni Yang Yian sa sandaling matapos siyang magsalita. Siya. Tanging kaluskos lamang ang narinig sa lupa, at tumingin sa ibaba upang makita na ito ang lugar kung saan nakatanim ang hukay ng pitch. Pagkatapos ay isang maliit na usbong ang nag-drill sa lupa, at pagkatapos ay nagsimulang lumaki sa bilis na nakikita ng mata. 1 metro, 2 metro. Sa isang kisap mata, lumaki ito hanggang 15 o 16 na metro bago huminto, at ang punong kahoy ay kasing kapal ng hita ng isang matanda. 5 o 6 na metrong peach tree ang tumubo sa ilalim ng mga mata ni Yang Yian. Hindi pa tapos ang palitan na ito. Nakita lamang ni Yang Yian ang namumulaklak na puno ng peach. Namumunga.
At pagkatapos ay huminog. Lahat ay natapos sa wala pang 10 paghinga. Tinitigan niyang ang puno ng peach sa kanyang harapan, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ba ay isang ilusyon? Sinampal ng malakas ni Yang Yiyo ang sarili. Ang sakit. Alam niyang hindi ito ilusyon, totoo ang lahat, isang himala ang nangyari matapos din iligan ng tubig ng buhay ang peach pit. Mayroon ding siyam na peach sa puno, hindi hihigit, hindi bababa, dilaw na may pula, napakaganda at kasiya siya. Biglang humajejek si Yang Yiyo, naglalaway ng hindi alam. Ang naisip niya sa kanyang isipan sa sandaling ito ay dahil ang tubig ng buhay ay maaaring magugat, sumibol, mamulaklak at mamunga sa isang iglap ang espiritual na gamot, kung gayon mapapabilis din ba ng espiritual na gamot ang paglaki nito? Nang maisip niya ito, tuwang-tuwa siya na nanginginig ang lahat. Kung mapapabilis ang growth rate ng spiritual medicine, hindi ba't magkakaroon siya ng patuloy na supply ng alchemy materials? Sa pamamagitan ng espiritual na gamot upang pinuhin ang alchemy, at higit na espiritual na gamot upang pinuhin ang mataas na antas ng elixir, kung gayon ang kanyang paglilinang ay hindi mapapabuti tulad ng pagsakay sa isang rocket. Sa sumunod na segundo, nawala siyang sa lugar at dumiretso sa hardin ng espiritual na gamot. Kumuha siya ng tubig at idinagdag ang tubig ng buhay. Lumipad siya sa himpapawid at binigyan ng espiritual na gamot sa hardin ng tubig ulan, ang ulan ng buhay. Wow! Hahaha, ang swerte ko! Pagkalipas ng ilang minuto, ang buong espasyo ng Chenkun Pot ay napuno ng nakakabaliw na boses ni Yang. Buti na lang at walang tagalabas dito, baka isipin ng iba na baliw siya. Kabanata 625 Buhay o Kamatayan. Matagal ng pagmamayari ni Yang Yiyan ang Chenkun Pot, o sa madaling salita, mula nang makuha niya ang tubig ng buhay sa mahabang panahon, natuklasan niya ang pinakadakilang kayamanan ng buhay sa unang pagkakataon. Ang tubig ng buhay ay maaaring linangin ang lahat ng uri ng espiritual na mga gamot at prutas ng walang limitasyon, na isang tanda ng pag-aalsa ng langit. Gayunpaman, hindi ito walang mga bahid. Nalaman ni Yang Yiyan na ang mga espiritual na peach at ang mga espiritual na gamot ay maaari lamang didiligan ng tubig ng buhay, at ang pangalawang pagkakataon ay walang epekto. Ngunit kahit ganoon, iniisip pa rin niya na ang tubig ng buhay ay laban sa langit. Matapos diligan ng mga panla ng peach na itinanim ni Hao Dudo, umani siya ng 9 na espiritual na peach. Sa kabuuan, umani siya ng 27 espiritual na peach mula sa 3 puno ng peach. Gayunpaman, hindi niya ipinagpatuloy ang pagtatanim ng mga ito. Itatanim niya ang mga ito pagkatapos kainin ang mga Mylecoton. Sa mga tuntunin ng espiritual na mga gamot, lahat sila ay naging 1,000 taong espiritual na gamot sa isang iglap, na sapat na para sa alchemy, ngunit ang mga uri ng espiritual na mga gamot ay kakaunti pa rin, kaya naisipan ni Yang Yiyan na lumabas upang bumili ng ilang mga binhi at mga panla ng espiritual na gamot, itanim ang mga ito at pagkatapos ay dinidiligan ito ng tubig ng buhay, upang makakuha siya ng tuloy-tuloy na supply ng mga espiritual na gamot sa loob ng 1,000 taon. Matapos magsaliksik sa ilang mga recipe sa kanyang isipan, nalaman niyang kulang pa rin siya sa ilang uri ng espiritual na gamot, kaya nagplano si Yang Yiyo na lumabas at bumili ng mga binhi ng espiritual na gamot. Ang pinakamahusay na mga espiritual na gamot ay mahal at maaaring hindi abot kaya, pabayaan ang makukuha, ngunit mas madaling makahanap ng mga binhi at mga panla ng espiritual na gamot. Hanggat tinitipon niya ang mga espiritual na gamot na kailangan niya, maaari niyang simulan ang pagpino ng elixir, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng sapat na elixir upang suportahan ang kanyang napakalalim na ginintoang elixir na pangangailangan. Napakabagal para kay Yang Yiyo na mapabuti ang kanyang paglilinang sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, kaya ang elixir ay isang kabayaran. Pagkatapos ay lumabas siya sa palayok ng Chenkun, at nang makarating siya sa labas, kinalkala niya na 3 araw na ang lumipas. Pagkatapos, pagbukas ng pinto ng sikretong silid at paglabas, hindi nalaman ni Yang Yiyo na ang maliit na monghe at ang iba pa ay lumabas mula sa retreat. Naisip niya na ang 3 sa kanila ay dapat pa rin sa pag-atres upang pinuhin ang top-grade espiritual na mga bato. Sa pag-iisip tungkol sa paglilinang ng mga espiritual na gamot, lumabas siya. Kahit na pinukaw niya ang Black Cloud gangster na si He Shuang, hindi siya matatakot hanggat hindi niya nilalabag ang mga patakaran sa Sanshu City. Nang buksan ni Yang Yiyo ang pinto at lumabas, natigilan siya. Maraming tao sa labas ng pinto. Maraming courtyard sa bundok, ngunit may tiyak na distansya sa pagitan ng bawat courtyard. Ang hitsura ng mga taong ito dito ay nangangahulugan lamang na narito sila para hanapin ako. At ang dahilan ay natural na hulaan na may kaugnayan sa Black Frost, kaya alam ko na ang Black Frost ay hindi susuko, o ang Black Cloud Gang ay hindi susuko. Mayroong 20-30 tao sa kanyang harapan, nakatingin kay Yang Yiyo ng nagniningning na mga mata, parang mga sakam na gutom na lobo. Hindi rin natatakot si Yang Yiyo. Ina-activate niya ang formation at isinara ang pinto.
Ang munting monghe at ang magkapatid na Zug ay nasa pag-iisa pa rin at hindi maaaring istorbohin. Pagkatapos maglakad pababa sa hagdan, tumingin si Yang Yiu sa mga taong ito. Bago niya ibuka ang kanyang bibig, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humakbang at nagsabi, "Ikaw ba si Yang Yiu? Kung walang iba, dapat ako." "Sino ka?" Tinitingnan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan na may mukha na puno ng laman, pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at nagtanong. Sa kanyang mga mata, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang yumaong Jindan cultivator. "Ako si Shu Qi mula sa Black Cloud Gang sa Sanxiu City. Balita ko napakayabang mo kaya naparito ako para hamanin ka," sabi ni Shu Qi sa malalim na boses. Ngumiti si Yang Yiu at sinabing, "Sinabi mo lang na pumunta ka para ipaghiganti si He Shuang, at hinamon mo ako. Hindi ka karapat-dapat na hamanin ako, bumalik ka at mag-isa ka." "Hehe, napakayabang mo, gusto ni Master Qi ang kawalang muwang mo." "Tama ka. Pumunta ako sa iyo ngayon para ipaghiganti ang kapatid kong si He Shuang. Kung ayaw mong magdulot ng gulo sa Sanxiu City, sundan si Master Qi sa challenge platform ng Sanxiu City. Siyempre, maaari mong piliin na huwag pumunta, ngunit kung maakit mo ang mga gwardya ng lungsod, Master Qi, ginagarantiya ko na mahuhuli ka ng mga gwardya ng lungsod." Hindi nagalit si Shu Qi, ngunit binyantaan niya si Yang Yiu ng malambot at mayabang na tono. Kung tungkol sa paghihiganti kay He Shuang, hehe, ang 30 na anak ng pinuno ng Black Cloud Gang ay hindi isang manilitikong nilalang, at walang oras si Shu Qi na ipaghiganti si He Shuang. Ang dahilan kung bakit siya pumunta kay Yang Yiu ay dahil nalaman ni Shu Qi na si Yang Yiu ay malamang na magkaroon ng malaking bilang ng mga Spirit Stone sa kanya, at ito ang mahalagang punto. Ang dahilan kung bakit niya inimbitahan si Yang Yian sa challenge stage ay para patayin siya sa challenge stage. Ayon sa mga alituntunin ng Sanxiu City, hindi itutuloy ng mga tanod ng lungsod ang usapin kung may napatay sa challenge stage. Ang punto ay ang lahat ng ari-arian ng namatay na tao ay pag-aari ng mananalo. Si Yang Yian ay nasa maagang yugto pa lamang ng Jindan. Sa opinyon ni Shu Qi, ang dahilan kung bakit niya kayang bugbugin ang idiot na si He Shuang ay maaaring dahil si He Shuang ay tanga, o dahil si Yang Yian ay sinakop ang bilis at gumamit ng ilang paraan. Gayunpaman, sa opinyon ni Shu Qi, lahat ito ay mga tigre ng papel. Siya ay isang late Jindan cultivator. Kapag nailabas na ang Jindan domain, masisira ang lahat ng bilis. Hanggat napatay si Yang Yian, lahat ng ari-arian sa kanya ay makukuha. Ang kakayahang magrenta ng pinakamagandang courtyard sa Sanxiu City ay hindi isang ordinaryong matabang tupa sa paningin ni Shu Qi. Kung si Yang Yian ay hindi sumasang-ayon ngayon, siya ay may ibang paraan upang mapayag si Yang Yian. Pagkatapos sabihin iyon, nginisya ni Shu Qi at tinitigan si Yang Yian. Natural na naiintindihan ni Yang Yian na totoo ang sinabi ni Shu Qi. Ang Black Cloud Gang ay ang lokal na ahas sa Sanxiu City at nagkaroon ng relasyon sa Right City Lord. Sa relasyong ito, alam niyang hindi maganda ang katapusan ng araw na ito. Inimbitahan siya ni Shu Qi sa challenge stage, na kung saan ay patayin siya. Ngumisi si Yang Yian sa kanyang puso. Kung noon pa man ito, maaaring matakot pa rin siya, ngunit pagkatapos kumuha ng isang espiritual na pitch, ang kanyang paglilinang ay umabot sa rurok ng maagang yugto ng Golden Core. Sa pagharap sa huling yugto ng Golden Core, wala siyang pakialam. "Gusto mong lokohin ang kapatid ko, okay, tingnan natin kung sino ang papatay kung sino." Ngumisi si Yang Yian sa kanyang puso. Pagkatapos ay sinabi niya, "Mukhang wala akong dahilan para tumanggi. Hahaha, ang bait mo, bata, sumama ka kay Master Qi. Ang challenge stage ng Sanxiu City, hayaan mo si Master Qi kung ano ang magagawa mo." Tumalikod si Shu Qi at bumaba ng bundok kasama ang isang malaking grupo ng mga alipor sa likod niya. Bahagyang itinaas ni Yang Yian ang sulok ng kanyang bibig, at sumunod sa likod sa katamtamang bilis. Itinayo ang challenge platform sa gitna ng Sanxiu City. Habang naglalakad si Shu Qi, alam ng maraming tao na hahamunin ni Shu Qi si Yang Yiu. Marami. Ang mga taong nakakakilala kay Shu Qi ay napabuntong hininga. Iniisip na ito ay si Shu Qi mula sa Black Cloud Gang na nanakit muli ng mga tao. Ang ilang mga tao na hindi nakasama sa Black Cloud Gang ay lihim na nagpaalala kay Yang Yiu na may malaking agwat sa pagitan ng iyong mga lakas. Hindi lamang hindi mo matatanggap ang hamon, ngunit hindi maglalakas loob si Shu Qi na pilitin ka. Kung hindi kanya kayang talunin, guguluhin ka lang niya at ilalagay ka sa kulungan ng Sanxiu City. Ilalabas ka sa loob ng ilang araw. Kung pumunta ka sa ganito, mamamatay ka. Si Shu Qi, ang bastard na iyon, halatang gustong patayin ka. Isa-isang nagpahayag ng pasasalamat si Yang Yiu sa mga mabubuting paalala na ito, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Siya ay isang ruffian lang na may late Jindan cultivation level. Parang hindi pa siya nakapatay ng kahit na sino.
Hindi nagtagal ay narating niya ang challenge platform, kung saan may nakabantay na matandang lalaki. Sa paghusga sa kanyang mga damit, siya ay mula sa Sanshu City. Lumakad pasulong si Shu Qi at magalang na ikinumpas ang kanyang mga kamao sa matanda at sinabing, narito ngayon si Manager Hong, Shu Qi at isang lalaking nagngangalang Yang Yiu upang saksihan ang yugto ng kamatayan at buhay. Sana maging saksi si Manager Hong. Ngunit ang parehong partido ay payag. Ay, ayos lang kung payag. Okay, lagdaan ang kasunduan sa kamatayan at buhay at magkakabisa ito kaagad, anuman ang buhay o kamatayan. Ang matandang lalaki, na tinawag ni Shu Qi na Manager Hong, ay kinakausap ang kanyang sarili. Nagtatanong siya, pero tinutulungan lang niyang sagutin. Ngayon ang mga taong nanunood sa kaguluhan ay iginala ang kanilang mga mata. Malinaw na nagsabuatan sina Shu Qi at Manager Hong. Isa itong bitag. Casual na kinuha ni Manager Hong ang Death and Life Agreement. Hindi na makapaghintay si Shu Qi na magbuhos ng isang patak ng dugo dito. Biglang lumitaw ang ambon ng dugo. Pagkatapos ay iniabot niya ito ng diretso kay Yang Yiu at hiniling sa kanya na pirmahan ito. Paanong hindi nakikita ni Yang Yiu na sina Manager Hong at Shu Qi ay kumakanta ng iisang himig, naghihintay lang sa kanya na bumuhos ng dugo at pumirma sa Life and Death Agreement. Pinag-uusapan iyon ng mga tao sa paligid. Walang hiya, bullying ito. Hindi naman ganoon. Ano ang pangalan ng batang iyon? Siya ay pinuntirya ni Shu Qi, kaya patay na siya sa pagkakataong ito. Alam kong Yang Yiu ang pangalan niya, pumunta siya sa Sanshu City 3 araw na ang nakakaraan at binugbog si Haishuang. Nabalitaan ko na si Haishuang ay napilayan ni Yang Yiu noong araw na iyon. Na-offend ni Yang Yiu ang Black Cloud Gang, kaya ito na ang wakas. Ang Black Cloud Gang ay sinusuportahan ng Right City Lord, sino ang nagpapalakas sa kanila. Pero sa totoo lang, malas din ito ni Yang Yiu. Ang bata ay umupo ng pinakamagandang patio sa Sanshu City sa kanyang unang araw sa Sanshu City, para sa 1,000,000 Spirit Stone sa isang buwan. Ipinakita niya ang kanyang kayamanan. Kakaiba kung hindi siya target ng Black Cloud Gang. Ang ilang mga tao sa field ay puno rin ng kawalang kasiyahan sa Black Cloud Gang at naawa kay Yang Yiu. Gayunpaman, pagkatapos sumangot ng malamig si Shu Qi, maraming tao ang tumahimik. Sa pagharap sa death warrant na ibinigay ni Shu Qi, minisya ni Yang Yiu ang kanyang puso, ngunit nagkunwaring mapatla ang kanyang mukha. Dahil dito, lalo pang naging proud si Shu Qi, at ngumiti siya at sinabing, pirmahan mo, anak. Pumayag naman si Manager Hong. Kung hindi ka pumirma ngayon, masasaktan mo si Manager Hong, at mamamatay ka. Kabanata 626, Shani Chamber of Commerce Waxen Ferry. Hinarap ni Yang Yian ang mayabang na mukha ni Shu Qi at ang nakakatakot na ngiti ni Manager Hong sa tabi niya. Isang pangungusap mula sa Biblia ang lumitaw sa kanyang isipan, kung nais ng Diyos na mapahamak ang isang tao, kailangan muna niyang gawin siyang baliw. Kuya, bubusugan kita, nginisya ni Yang Yian sa kanyang puso. Pagkatapos ay nagpanggap siyang walang magawa at nanginginig habang nakataas ang kanyang kamay at naghulog ng isang patak ng dugo sa death certificate. Sa pagkakataong ito ay hindi na napigilan ni Shu Qi na tumawa ng malakas, hahaha. Kapag napirmahan na ang death certificate, maaari niyang lehitimong patayin si Yang Yian, at pagkatapos ang lahat ng nasa Yang Yian ay magiging kanya. Tinitigan ni Shu Qi ang storage ring sa kanyang kamay na may nagniningas na mga mata. Tulad ng isang gutom na lobo na matagal nang hindi naghahanap ng pagkain, ang kanyang mga mata ay naging berde. Sa katunayan, ang storage ring sa daliri ni Yang Yian ay walang laman, para lang takpan ang Chenkun pot. Tiningnan din ni Shu Qi si Manager Hong ng malabo, at binigyan ng dalawa si Yang Yian ng isang pakiramdam ng pakikipagsabuatan. Sa oras na ito, kahit isang hanggal ay nakikita na ang dalawang bastos na ito ay nagsabuatan na pumatay para sa pera. Malinaw na nakasaad sa death warrant na ang namatay, maging ang bangkay, ang nanalo. Malinaw na alam ni Yang Yiu na ang pag-upo niya sa Shangsheng Courtyard ang naging sanhi ng kaguluhan, at ang itim na hamog na nagyelo ay isang dahilan lamang. Sa oras na ito, napangiti si Shu Qi. Anak, tingnan mong mabuti ang magandang mundong ito sa huling pagkakataon, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon mamaya. Pagkatapos nito, sa ilalim ng tingin ni Yang Yiu, sinabi ni Shu Qi kay Manager Hong, Manager Hong, maaari mo nang buksan ang bangko ngayon. Buksan ang bangko. Natigilan sandali si Yang Yiu matapos itong marinig, at hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagbubukas ng bangko. Ngunit pagkatapos tumayo si Manager Hong at magsalita, lubos na naunawaan ni Yang Yiu. Oo naman, nagkaroon ng sabuatan ng mga interes sa pagitan ni Shu Qi at Manager Hong, ngunit hindi ito ang naisip niya noon, na kunin ang kanyang pera. Sa halip, narinig ko na lang si Manager Hong na nakangiti at dahan-daang nagsalita sa mga tao sa paligid ng challenge platform, lahat, matagal nang nagkaroon ng life and death battle sa Sanshu City, at ang ating City Lord's Mansion ay matagal nang hindi naging bunker.
Ngayon, sinasamantala ang buhay at kamatayang labanan sa pagitan ng Shu Qi at Yang Yiyo. Ako, Hong, ay magbubukas ng opisyal na bankero sa ngalan ng City Lord's Mansion ng Sanshu City. Ang mga salita ni Manager Hong ay naging sanhi ng pagkaligaw ng mga tao sa paligid ng challenge platform. Opisyal na bankero. This is great, ako na ang unang bibili, sagot ng isa sa crowd. Magaling si Guanzuang. Walang itatanggi. Ang ilang mga tao ay hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ni Guanzuang. Ang Sanshu City ay isang malaking lungsod na may mga bagong tao na dumarating at umaalis araw-araw. Naturally, hindi sila malinaw sa mga bagay na ito. Nagtanong sila, maaari ko bang itanong kung ano si Guanzuang, kapwa Daoist? Ano ang ginagawa ni Guanzuang? Isang tao na halatang veterano sa Sanshu City ang nagsabi, bago ka sa Sanshu City, tama ba? Tama, salamat sa iyong payo, kapwa Daoist. Well, itong Guanzuang ay nangangahulugan na ang gobyerno, iyon ay, ang City Lord's Mansion ng Sanshu City, ay ang bankero. Ang taya ay sina Yang Yiyo at Shu Qi ay naglalaban para sa buhay at kamatayan. Kakatawanin ni Manager Hong ang City Lord's Mansion ng Sanshu City para maging banker. Tataya tayo sa panalo o matalo. Siyempre, kailangan nating kumuha ng mga espiritong bato at magpatuloy ayon sa mga posibilidad. Nakikita ko. Paano kung mawala ng pera ang bankero at hindi makabayad? Paano mawawala ng pera ang bankero? Ito ay isang negosyo na walang kapital. Bukod dito, ang opisyal na bangko ay isang panuntunang itinakda ng misteryosong Panginoon ng lungsod ng Sanshu City. How dare he didn't pay compensation? Sa isang kahulugan, ang opisyal na bangko ay kumakatawan sa misteryosong Panginoon ng lungsod ng Sanshu City, kaya hindi na kailangang mag-alala na ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay hindi mabayaran ang utang. Mula nang itatag ang opisyal na bangko, wala pang kaso ng mansyon ng City Lord na lumabag sa kontrata, kaya hindi na kailangang mag-alala. Nakikita ko, salamat sa iyong payo, kapwa Daoist. Bahala ka, basta. Pakinggan natin ang mga patakaran mula kay Manager Hong mamaya. Halatang napahamak si Yang Yiyo. Sa palagay ko ito ay isang taya sa ilang mga galaw at si Yang Yiyo ay papatayin ni Shu Qi. Ang mga tao ay sumabog sa talakayan. Lahat ay tila interesado sa pagbubukas ng opisyal na bangko, o sa pagsusugal. Si Yang Yiyo, na may kahangahangang pandinig, ay natural na narinig ito, at higit na naunawaan na sina Manager Hong at Shu Qi ay naglagay ng bitag para sa kanya para lamang maging bankero at makakuha ng mga spirit stone. Mukha siyang walang pakialam, ngunit nanunuya sa kanyang puso, pinapanood sina Shu Qi at Manager Hong na tumatalon-talon. Sa oras na ito, nagpatuloy si Manager Hong, hayaan akong magpatuloy sa pag-uusap tungkol sa mga patakaran. Una, tumaya tayo kung manalo o matalo. Ang mga tumaya sa tagumpay ni Yang Yiyan ay tumaya sa pula, at ang mga tumaya sa tagumpay ni Shu Qi ay tumaya sa puti. Tulad ng para sa mga logro, itinakda ito ni Yang Yiyan sa 100 puntos, at itinakda ito ni Shu Qi sa 1 puntos. Walang pinakamataas na limitasyon sa mga taya. Casual na itinuro ni Manager Hong ang mga mesa sa kaliwa. Naghanda na ang mga tao mula sa City Lord's Mansion para magparehistro. Mukhang matagal na nila itong pinagplanuhan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Manager Hong, ikatlo, kung papatayin ni Shu Qi si Yang Yiyan sa isang galaw. Ubo-ubo, patayin si Yang Yiyan, ang posibilidad ay 10 puntos, ibig sabihin, ang isang Spirit Stone ay magbabayad ng 10, at iba pa. Kung napatay ni Shu Qi si Yang Yiyan sa 3 galaw, ang logro ay 20 puntos, at kung napatay niya si Yang Yiyan ng 3 galaw, ang posibilidad ay 30 puntos. Walang pinakamataas na limitasyon sa mga taya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, umuusok ang ilong ni Yang Yiyan. I actually bet 100 points, which is 100 times, very high, pero dahil mataas, hindi maganda na mananalo ako. Alam ni Yang Yiyan na kung may magtaya ng isang Spirit Stone sa kanya, ang posibilidad ay magiging 100 beses. Kung matalo niya si Shu Qi, itataya siya ng vector ng isang Spirit Stone, na magiging 100 Spirit Stone din. Ngunit ang Shu Qi ay nagkaroon lamang ng 1 punto ng logro, iyon ay, kung tataya ka ng isang Spirit Stone kay Shu Qi, hanggat nanalo si Shu Qi, ang logro ay isa pa rin, na napakababa, ngunit ipinapakita rin ito na ang Shu Qi ay may malaking tsansa na manalo. Siguro sa mata ng buong audience, siguradong mananalo si Shu Qi, at siguradong matatalo siya, si Yang Yiyan, kaya binuksan ng bastos na si Hong Guanxi ang bangko na may layuning tiyak na mananalo si Shu Qi at tiyak na matatalo siya. Sa galit ni Yang Yiyan, malakas na sumigaw si Guanxi Hong, buksan ang bangko, kalahating oras ang oras, at walang maghihintay pagkatapos ng deadline. Kailan? Umungol si Guanxi Hong, dumagsa ang mga tao sa buong square. Ito ay malinaw na ito ay isang tiyak na panalo at walang talo na taya, at ito ay isang hanggal na hindi bumili nito.
Ang pagtaya sa kung gaano karaming mga galaw ang gagawin ni Shu Qi upang patayin si Yang Yiu ay hindi tumpak. Ito ay nakasalalay sa swerte, ngunit ang pagtaya kay Shu Qi upang manalo, kahit na ang logro ay isang puntos lamang, ito ay isang tiyak na panalo. Kahit na ang isang hanggal ay makikita na si Yang Yiu ay nasa unang bahagi pa lamang ng Jindan cultivation, habang ang Shu Qi ay nasa huling yugto ng Jindan, isang pagkakaiba ng dalawang maliliit na kaharian, si Shu Qi ay tiyak na mananalo. Tumingin si Yang Yiu sa pagbubukas ng laro na may walang pakialam na mukha. Walang duda na karamihan sa daan-daang tao ay pinili si Shu Qi para manalo. Ang registration staff ng City Lord's Mansion ay malinaw na naitala ang bilang ng mga taya at nag-post ng notice. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay natapos na ng lahat ang kanilang mga taya. Ang dahilan kung bakit namutla ang mukha ni Yang Yiu ay ang bilang ng mga taya sa Shu Qi ay umabot sa 70,000. Isa lang itong taya sa panalo o pagkatalo, hindi pagbibilang ng taya sa panalo sa ilang galaw. Ang sarili ni Yang Yiu ay mayroon lamang 103 mga espiritong bato, na napakasama. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga speculators na nag-iisip na si Yang Yiu ay maaaring manalo na may 100-fold odds, kaya tumaya sila sa 103 Spirit Stone na ito. Masasabing walang sinuman sa madla ang optimistiko tungkol kay Yang Yiu sa nakalipas na 1,000 taon. Sa oras na ito, ngumiti si Manager Oh Hong at sinabing, may taya ka pa ba? Bihira ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung kailan magbubukas ang susunod na opisyal na tindahan. Bilasan mo tumaya. Manager Hong, walang natira, simulan na natin. Oo, simulan na natin, napusta ko na lahat ng kayamanan ko. Simulan. Sigaw ng mga tao sa paligid. Ang mukha ni Manager Hong ay kasing saya ng krisantemo. Ang epekto ng pagbubukas ng merkado sa pagkakataong ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Noong nakaraan, ang pambungad na presyo ay 30,000 o 20,000 Spirit Stones lamang, ngunit sa pagkakataong ito ay kasing taas ng 130,000. Ito ay talagang mahusay. Pagkatapos ng opening, sapat na ang kanyang kickback para makapagsanay siya ng 3 hanggang 5 taon. Siya, ngumiti at sinabing, sige, buksan mo ito. Sandali. Hindi pa natatapos ni Manager Hong ang huling pangungusap nang biglang tumunog ang boses ng babae sa field para tumigil. Isang landas ang ginawa sa karamihan, at isang kaakit-akit na babaeng nakaitim ang dumating. May nagsabi, si Ye Wuxian, ang walang pusong diwata ng Cheney Chamber of Commerce. Sikat na sikat ba ang Cheney Chamber of Commerce? May nagtanong. Siyempre, bagamat ang Cheney Chamber of Commerce ay hindi isang sekta, ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa sa kapangyarihan ng isang sekta. Ang Cheney Chamber of Commerce ay may mga sangay sa buong Shanghai Realm, at ito ay isang superpower sa Shanghai Realm. Ang Wuxian Ferry na ito ay anak ni Ye Wudao, ang branch president ng Cheney Chamber of Commerce sa Sanxiu City. Masasabing ang tanging isa sa lungsod ng Sanxiu na maaaring baliwalain ang mukha ng City Lord's Mansion ay si Cheney Chamber of Commerce, o ang ama nitong Wuxian Ferry na si Ye Wudao. Kaya yun. Malinaw na kilala ni Manager Hong itong Wuxian Ferry, nakasimangot at sinabing, ito pala ay Wuxian Ferry, I wonder kung may gagawin si Wuxian Ferry. Ang kanilang City Lord's Mansion ay hindi nang ahas na labanan ng Cheney Chamber of Commerce. Personal na ipinaliwanag ng Grand City Lord na ang City Lord's Mansion ay hindi dapat sumalungat sa mga tao ng Cheney Chamber of Commerce, na sapat na upang ipakita na ang kapangyarihan ng Cheney Chamber of Commerce ay hindi dapat mapuko. Hindi ko lang inaasahan na ang perlas ni Ye Wudao sa kanyang palad ay darating para makiisa sa saya. Hindi naman masama ang kapangyarihan at paglilinang ng tiyahin na ito. Siya ay nasa tuktok ng yumaong si Jindan sa murang edad. Ang importante, kakaiba ang ugali nitong tiyahin at hindi madaling pakisamahan. Hehe, Manager Hong, tingnan mo ang sinabi mo. Ikaw ay nagpapatakbo ng isang bangko ng gobyerno, kaya narito ako upang tumaya. Hindi kaya ako tinatanggap ni Manager Hong. Tumawa si Ferry Wuxian. Kabanata 627 gagawin kung bangkarota ang iyong Sanxiu City. Syempre welcome ka. Maaari ko bang tanungin kung magkano ang gustong taya ni Ferry Wuxian at paano ako tataya? Nakahinga ng maluwag si Manager Hong. Hanggat wala siya dito para manggulo, ayos lang. Takot na takot siya sa Ferry Wuxian na ito. Kilala siya sa pagiging mahirap pakitunguhan sa Sanxiu City, ngunit hindi siya nang ahas na pukawin siya. Bigyan mo ako ng taya ng 2,000 Spirit Stones. Sabi ni Ye Wuxian, at sabay wave ng kanyang kamay, ang maid sa tabi niya ay nag-abot ng storage ring kay Manager Hong. Tulad ng inaasahan sa isang miyembro ng Cheney Chamber of Commerce, tumaya ka ng 2,000 Spirit Stones ng sabay-sabay. Maasim na sabi ng isang tao sa crowd. Sa oras na ito, sumigaw si Manager Hong sa kanyang mga tauhan, bigyan ng level si Ferry Wuxian, at tumaya ng 2,000 maliliit na Spirit Stone kay Shu Qi para manalo.
Sa oras na ito, muling sinabi ni Ye Waxan, Manager Hong, mali ka, hindi ako tataya kay Shu Qi na may 2,000 Spirit Stones, ngunit tataya kay Yang Yian para manalo. Ano? Natigilan si Manager Hong. Pagkatapos mag-react, tuwang-tuwa siya at nagmamadaling sinabi ng hindi binibigyan ng pagkakataon si Ye Waxan na magsalita, Fairy Waxan, 2,000 Spirit Stones, tumaya kay Yang Yian para manalo, mabilis na magparehistro para kay Fairy Waxan. Natigilan din si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na may pumusta sa kanya, at sa unang galaw pa lang, 2,000 Spirit Stones na. Siya, hindi maiwasang tumingin kay Ye Waxan, na nakasuot ng itim. Sa usapan sa dami ng tao ngayon lang din niya nalaman ang identity ng kaakit-akit na babaeng ito. Sa wakas, may tumalon para tingnan siya, at hindi mababa ang status niya sa Sanshu City. Palaging may mga taong may maunawang mga mata, bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Nang makilala niya ang mga mata ni Ye Waxan, halos samuka ng dugo si Yang Yian sa sumunod na segundo. Sinabi ni Ye Waxan, ang batang iyon na nagngangalang Yang Yiyo, kung gagawin mo akong matalo, hahagupitin ko ang iyong bangkay kahit na mamatay ka, kaya lumaban ka ng mabuti at huwag kang magpapatalo. Sino ang mag-aakala na sasabihin ni Ye Waxan ang ganoong bagay? Sa puso ni Ye Waxan, hinamak niya ang ugali ni Manager Hong. Siya ay isang maverick. Siya. Dumaan lang dito at nabalitaan na ang ratio ng pagbubukas ng isang nayon ay lubhang kaunos-lunos. May isang batang lalaki na nagngangalang Yang Yiyo, na mayroon lamang 103 espiritong bato. Siya agad. Mausisa. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman niyang si Yang Yiyo ay isang bagong dating sa Sanshiu City. Nagrente siya ng pinakamagandang patio sa Sanshiu City noong unang araw ng Sanshiu City, at pagkatapos ay na-blackmail ni He Shuang. Bilang resulta, si He Shuang ay binugbog ni Yang Yiyo. Pagkatapos ngayon, dumating si Shu Qi upang ipaghiganti si He Shuang sa ilalim ng pagkukunwari ng pakikipaglaban sa isang digmaan, at pagkatapos ay sumama kay Manager Hong upang mag-set up ng bitag para kay Yang Yiyo at pumirma ng isang kasunduan sa buhay at kamatayan. Ang isa ay para sa isang buhay, ang isa ay para sa pera, o pareho. Ngunit pinirmahan ni Yang Yian ang death warrant. Ito ay kawili-wili sa mga mata ni Ye Waxan. Maaaring si Yang Yian ay may sakit sa pag-iisip o itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Ito ay hindi makatwiran para sa kanya upang pirmahan ang death warrant kapag alam niya ang pagkakaiba sa lakas. Kung hindi masama ang utak ni Yang Yian, kahit si Shu Qi at Manager Hong ay walang magagawa sa kanya kung hindi niya pipirmahan ang death warrant, dahil hindi biro ang panuntunan ng Sanshiu City na walang random fighting. Walang nang ahas na basagin ito. Sa opinyon ni Ye Waxan, ang isang taong kayang talunin ang Black Frost sa ilang segundo ay hindi dapat magkaroon ng problema sa kanyang utak. Kaya't sa pagkamausisa, dumating si Ye Waxan sa yugto ng hamon upang makita. Ang isa pang punto ay nakita niya ang pangalang Yang Yian sa impormasyon ng Cheney Chamber of Commerce. Ilang araw lang ang nakalipas, isang bilanggo na nagngangalang Yang Yian ang nakatakas mula sa minahan sa Jiaoyao City at naghukay ng pinagmulang bato sa minahan, na ikinagalit ng alkalde ng Jiaoyao City. Bilang resulta, ang lahat ng mga taong ipinadala ni ***** upang tugisin si Yang Yiyo ay pinatay ni Yang Yiyo. Maging si ***** Yang ay muntik nang mamatay sa kamay ni Yang Yiyo 3 araw na ang nakakaraan. Pagkatapos magulat si Tang sa Yin Yang Sect, ang Yin Yang Sect ay naglabas ng wanted order para sa buong Nanshan Continent na hulihin at tugisin si Yang Yiyo. Ang sinumang makakapatay kay Yang Yiyo ay bibigyan ng 2,000 Spirit Stone ng Yin Yang Sect. Upang ma-verify ang impormasyong ito, pumunta si Ye Waxan sa platform ng hamon. Nang makita niya si Yang Yiyo, ngumiti siya. Ito ay talagang ang parehong tao. Sa kasong ito, sa isip ni Ye Waxan, ang Yang Yiyo na ito ay isang papel ng pagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre. Isang taong kayang pumatay ng maraming general at sundalo ng ***** Tang sa Jiaoyao City, isang taong maaaring itaboy ang Panginoon ng lungsod ng Jiaoyao City, ***** Tang, paano siya magiging isang taong sirang utak? Ang impormasyon tungkol kay Yang Yiyo ay nakuha dahil sa katalinuhan ng kanilang Cheney Chamber of Commerce. Sa sandaling ito, tinatayang marami pa rin ang hindi nakakaalam kung sino si Yang Yiyo. Kaya itinaya din ni Ye Waxan ang lahat ng mga Spirit Stone na maaari niyang ibigay kay Yang Yiyo para manalo. Kung hindi sa ngayon, gusto ni Ye Waxan na bumalik sa Cheney Chamber of Commerce para magtaas ng mga Spirit Stone. Si Yang Yian ay medyo walang magawa sa harap ng mapanuksong banta ni Ye Waxan, ngunit pagkatapos ng lahat, si Ye Waxan ay tumayo para sa kanya sa halos 1,000 tao, na isang magandang pakiramdam. Bukod dito, gumastos siya ng 2,000 espiritong bato ng sabay-sabay, na isang malaking bagay. Nakatingin kay Ye Waxan, ngumiti si Yang Yian at sinabing, maganda ang paningin ni Miss Ye. Kapag nanalo ako, pwede mo ba akong bigyan ng dividends?
Hehe, kung manalo ka, I'll treat kita sa isang malaking pagkain. Medyo interesado si Ye Waxan kay Yang Yian sa oras na ito. Kahit na sa oras na ito, maaari pa rin siyang tumawa, at mas sigurado siya na si Yang Yian ay isang taong nagpanggap na baboy at kumain ng tigre. Okay, then it's a deal. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Maghintay ka hanggang sa manalo ka, kapag natalo ka, hindi ko ililibre ang katawan mo. Banta ni Ye Waxan. Napaawang ang bibig ni Yang Yian, ngunit sumagot pa rin siya, hindi ako magpapatalo. Sana nga, tumawa si Ye Waxan at tumawa. Sa oras na ito, malamig na ngumuso si Shu Qi, gusto mong asarin si Fairy Waxan kahit malapit ka ng mamatay. Bakit hindi ka nalang pumunta sa banyo at hanapin ang sarili mo? Hehe, Mr. Shu, nakatadhana kang madismaya ngayon. Ngumisi si Yang Yiyo. Okay, dahil magsisimula na tayo. Muling nagsalita si Manager Hong. Wait, ngunit sa pagkakataong ito ay nag-ambala siya ni Yang Yiyo. Kumunot ang noo ni Manager Hong at sinabing, anak, gusto mo bang balikan ang iyong sinabi? Sinasabi ko sa iyo, ang kasunduan sa buhay at kamatayan ay nilagdaan na. Kung maglakas loob kang bawiin ang iyong salita, hindi kita bibitawan. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay, sinabing, matanda, alam kong nagtutulungan ka at ang lalaking may apelyidong Shu para guluhin ako, ngunit hindi mahalaga. At huwag kang mag-alala, ang salitang, give up, ay wala sa aking diksyonaryo. I interrupted you just to ask, pwede ba akong tumaya sa sarili ko para manalo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkagulo ang buong madla, at inakala ng lahat na mali ang kanilang narinig. Pagkatapos mag-react, inisip ng lahat na sinusubukan ni Yang Yiyo na iligtas ang mukha bago siya mamatay. Maging si Manager Hong ay natigilan sandali, ngunit pagkatapos ay tumawa siya. Hindi na siya nagalit matapos siyang isumpa ni Yang Yian bilang isang matandang immortal. Casual niyang sabi, syempre walang problema sa pagtaya sa sarili mo. Sabihin mo sa akin kung magkano ang gusto mong taya sa iyong sarili. Sa isip ni Manager Hong, si Yang Yian ay nakatakdang mamatay. Ngayon ay tumaya si Yang Yian sa kanyang sariling mga espiritual na bato, nakatumbas ng pagbibigay sa kanya ng mga espiritual na bato, na kung ano ang gusto niya. Ngumiti si Yang Yian, pinaikit ang kanyang mga mata at iwinagayway ang kanyang kamay, kinuha ang lahat ng espiritual na bato sa kanyang katawan at inilagay ang mga ito sa challenge stage. Ang karamihan sa mga ito ay ang mga naipong espiritual na bato na nakuha mula sa maliit na tirenta sa minahan, na sinasabing ibibigay kay *****Tang. Dagdag pa rito, inilabas nila ni Zug ang lahat ng medium grade at high grade na espiritual na mga bato na hinukay nila ni Zug. Anyway, sa mata ng maraming tao sa Sanshu City, isa siyang matabang tupa. Sa halip na hayaan silang manghula, mas mabuting tumaya sa sarili para manalo. Sa isang putok, ang mga espiritual na bato na kinuha ni Yang Yian ay agad na nakatambak tulad ng isang maliit na burol. Biglang tumahimik ang field. Ang mga mata ni Shu Qi ay puno ng kasakiman, at si Manager Hong ay nagulat din. Tanging si Ye Waxan, na nasa malayo, ang nagtaas ng kanyang mga labi at nagsabi sa sarili sa mga salitang siya lang ang nakakarinig, nagsimula na ang palabas, Yang Yiyo, hindi ka talaga simple. Pagkatapos, na may pulang mata, nagsimulang bilangin ni Manager Hong ang mga espiritual na bato na inilabas ni Yang Yiyo. Matapos ay convert ang mga nasa middle grade at high grade, itinaya ni Yang Yiyo ang kanyang mga espiritual na bato upang salakayin ang 12,000 mababang grade na espiritual na mga bato. Hindi ito gaanong tunog, ngunit kung talagang mananalo si Yang Yiyo, ang Sanshiu City Lord's Mansion ay kailangang magbayad ng 100 beses kay Yang Yiyo, na isang buong 1.2 milyong espiritual na bato. Matapos kalkulahin ang numerong ito, si Manager Hong mismo ay nabalisa, at ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Maingat niyang tiningnan ang antas ng cultivation ni Yang Yiyo, na palaging ang unang yugto ng Golden Core, sa karamihan ay ang rurok ng maagang yugto ng Golden Core. Pagkatapos ay tumingin siya sa huling yugto ng Golden Core ni Shu Qi. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay dalawang maliliit na kaharian. Kahit anong tingin mo, natalo si Yang Yiyo. Sa oras na ito, kinatawan ni Manager Hong ang Sanshiu City Lord's Mansion at ang mga panuntunang itinakda ng misteryosong dakilang Panginoon ng lungsod. Imposibleng pagsisihan ito sa mata ng publiko. Mahirap bumaba sa tigre, kaya ngayon lang niya ito matatanggap. Tinanong niya si Shu Qi sa isang voice transmission, Shu Qi, sigurado ka bang mapapatay mo si Yang Yiyo? Huwag mag-alala, Manager Hong, kukunin ko ang ulo ni Yang Yiyo sa loob ng 3 galaw. Sumagot si Shu Qi sa isang voice transmission. Sige, tandaan mo, hindi ka dapat magpatalo, kung hindi, ikaw at ako ay dudurugin ng Great City Lord hanggang sa abo at mamatay na walang libingan. Bilang karagdagan sa 2,000 Spirit Stone ni Ye Waxan, kung matalo tayo, ang Sanshu City ay kailangang magbayad ng buong 1.4 milyong Spirit Stone.
Kahit na ibenta natin ang lungsod, hindi natin mababayaran ang ganitong halaga ng mga Spirit Stone. Nagpadala si Manager Hong ng voice transmission kay Shu Qi sa mahinang boses. Walang sinabi si Shu Qi, ngunit tumango. Natural na naunawaan niya ang kahalagahan nito. Kung may anumang pagkakamali, ang kamatayan na walang libingan ang pinakamaliit. Pagkatapos ay malakas na inanunsyo ni Manager Hong, si Yang Yiyo ay tumaya sa kanyang sarili para manalo, nakatumbas ng 12,000 low-grade Spirit Stones, na may 100-fold odds. Sina Shu Qi at Yang Yiyo ay pumirma ng kasunduan sa buhay at kamatayan. Mula ngayon, ang buhay at kamatayan ay walang kaugnayan. Nang marinig ni Yang Yiyo ang anunsyo ni Manager Hong, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas malawak, at siya ay bumulong sa kanyang sarili, ipapabangkarote ko ang iyong Sanshio City, at hahayaan kang, isang matandang lalaki, na ay bully ako, Kabanata 628, ang mahiwagang pagbaligtad ng kamatayan ni Shu Qi. Noong una, ito ay isang labanan ng lakas, ngunit ngayon, dahil sa hitsura at pagsali ni Ye Wuxian, at ang puhunan ni Yang Yian sa lahat ng kanyang kayamanan, ang eksena ay sumabog. Walang ibang dahilan, dahil lang sa napakataas ng posibilidad ni Yang Yian. Si Yang Yian ay tumaya sa kanyang sariling 12,000 Spirit Stones, at 100 beses ang posibilidad ay isang buong 1.2 milyong Spirit Stone. Sa oras na ito, ang lahat ay nagsimulang magtaka, maaari kaya na si Yang Yian ay napakatanga na ang kanyang ulo ay napuno ng tubig. Alam na walang pagkakataong manalo, at makipaglaban kay Shu Qi, halatang papatayin siya ni Shu Qi. Pero bet niya pa rin ang buong halaga niya sa oras na ito, hindi ba ito nagbibigay ng mga Spirit Stone kay Manager Hong? Iniisip ng lahat, may ganito ba talagang katanga sa mundo? Walang duda na walang paraan. Nabalian man ang kanyang ulo, hindi ganoon ang ekspresyon at pag-uugali ni Yang Yian. Pagkatapos ay may isa pang posibilidad, si Yang Yian ay may buong tiwala sa sarili at kayang talunin si Shu Qi. Kaya't nang ahas siyang pumirma sa isang kasunduan sa buhay at kamatayan, nang ahas na makipaglaban kay Shu Qi, at nang ahas na ipusta ang kanyang buong kayamanan. Pero, posible ba talaga? Lahat ng nasa eksena ay nagkaroon ng magandang pagbabago sa kanilang mga puso sa sandaling ito. Mula sa pananaw ng mga manunugal, inaasahan ng karamihan sa mga tao na mananalo si Yang Yiyo, at pagkatapos ay 1,000,000 antas na pagbubukas ng logro ang isisilang sa ilalim ng kanilang saksi. Ito ay hindi pa nagagawa at magiging isang magandang kwento. Sa kasaysayan ng Sanshio City, hindi kailanman nagkaroon ng 1,000,000 antas ng logro. Ito ay isang sugal. Sa kabilang banda, ayaw ng lahat na manalo si Yang Yiyo, dahil hindi si Yang Yiyo ang itinaya nila, kundi si Shu Qi. Kung nanalo si Yang Yiyo, mawawala ang kanilang orihinal na kapital. Ngayon, hindi mahalaga kung ang sinuman sa bukid ay nayanig, huli na ang lahat. Sa pagsigaw ni Manager Hong, nagsimula ang buhay at kamatayang labanan sa pagitan ni Shu Qi at Yang Yiyo. Wala nang mga taya sa mga Spirit Stone ang tatanggapin. Nagsimula ang buhay at kamatayang sugal. Kung ikukumpara sa kanilang buhay, ang lahat ay higit na nagmamalasakit sa posibilidad ng mga Spirit Stone. Pinasabog ng million-level Spirit Stone odds ang buong Sanshio City at ikinaalarma ang 2 Deputy City Lords ng Sanshio City. Naakit din ito ang atensyon ng maraming lumang halimaw sa Sanshio City, na pumunta sa challenge platform para panuurin ang labanan ng hayagan o palihim. Ang pangalang Yang Yian kung gayon ay pumasok sa paningin ng lahat ng puwersa sa Sanshio City. Sa challenge stage, nakatitig lang si Shu Qi kay Yang Yian, na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, kinakabahan din siya. Ang kalmado ni Yang Yian sa sandaling ito ay ganap na naiiba sa dati. Hindi maiwasan ni Shu Qi na mag-isip sa kanyang puso, maaaring si Yang Yian ay talagang isang master na nagtago ng kanyang cultivation. Ngunit mataman na tiningnan ni Shu Qi si Yang Yian, gaano man siya tumingin sa kanya, isa lang siyang maliit na cultivator sa maagang yugto ng Golden Core Realm. Sa mga mata niya, na nasa huling yugto ng Golden Core Realm, isa lang siyang langgam na maaaring durugan hanggang mamatay sa pamamagitan ng backhand. Siguro nag-o-overthink ako. Gusto lang iligtas ng batang ito ang kanyang mukha, kaya itataya niya ang kanyang buong kapalaran. Bulong ni Shu Qi sa kanyang puso. Pagkatapos ay bigla siyang kumilos, at direktang sinampal si Yang Yian sa pintuan. Ito ay isang pagsubok at isang pag-atake. Masasabi niya kung gaano kabigat ang taglay ni Yang Yian sa palad na ito. Ang kapangyarihan ng isang palad mula sa isang nagsasaka sa huling yugto ng Golden Core Realm ay hindi dapat maliitin. Si Yang Yian ay natalo sa labanan dahil sa kawalang ingat, at mula noon, buong lakas na siyang lumaban. Nang hampasin siya ni Shu Qi gamit ang isang palad, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at hindi piniling labanan siya ng direkta. Sa halip, iginalaw niya ang kanyang mga paa at i-activate ang lightning step of the close and far away kung fu, at nawala kaagad sa lugar. Bagamat mukhang magaspang si Shu Qi, siya ay talagang isang maselang tao.
Sa simula, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umalis kay Yang Yian. Nagtanong siya noon tungkol sa sitwasyon ni He Shuang, at narinig niya mula sa mga tauhan ni He Shuang na natalo si He Shuang sa bilis ni Yang Yian, kaya binigyan niya ng pansin ang aspetong ito. Nang makita ni Shu Qi na nawala si Yang Yian sa isang iglap, bagamat alam niyang mabilis ang takbo ni Yang Yian, nabigla pa rin siya sa kanyang puso. Ang bilis ni Yang Yian ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa kabutihang palad, ito ay inaasahan matagal na ang nakalipas. Nang mawala si Yang Yian sa lugar, malamig na sumangot si Shu Qi, hiniram ng domain ang kapangyarihan ng langit. Binuksan ni Shu Qi ang Jindan domain nang walang pag-aalinlangan, dahil ang Jindan domain lamang ang pinakaligtas. Gaano man kabila si Yang Yian, hanggat binubuksan niya ang domain, malalaman niya kaagad kung saan lilito si Yang Yian sa susunod na sandali, upang makabawi. Nang mabuksan ang Jindan domain ni Shu Qi, nalaman niyang si Yang Yian ay lumitaw sa kanyang likuran. Ngumisi siya at may lumabas na mahabang espada sa kamay niya. Tumawa siya pabalik ng walang pag-aalinlangan. Talagang iniisip ni Yang Yian na gamitin ang kanyang speed advantage para tamaan si Shu Qi mula sa likuran. Ngunit nang suntukin niya si Shu Qi mula sa likuran, tinaga siya ni Shu Qi ng isang espadang napakabilis ng kidlat, na ikinatakot niya. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at mabilis na umatras na may kidlat na hakbang. Ang lamig ni Shu Qi. Hinampas ng espada ang katawan ni Yang Yian. Yang. Nakahinga ng maluwag si Yian. Kung hindi dahil sa kidlat na hakbang ay natalo na siya. Matapos humiwalay kay Shu Qi, dumilat si Yang Yian at tumitig kay Shu Qi at sinabing dahan-dahan, kaya nabuksan mo na ang domain. Meron din ako. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Yang Yian ang sarili niyang 10-turn domain. Buong tiwala si Yang Yian sa domain. Walang sino man ang maihahambing sa kanyang perpektong 10-turn domain. Kapag nabuksan, maaari nitong sakupin ang lahat ng domain. Bagamat makapangyarihan ang domain ni Shu Qi, hindi ito sapat sa harap ng kanyang 10-turn na domain. Matapos buksan ni Yang Yian ang sarili niyang 10th Revolution Golden Core domain, talagang sakop nito ang domain ni Shu Qi. Nalaman niya na ang bawat pulgada ng domain ni Shu Qi ay nasa ilalim ng kanyang obserbasyon, at malinaw na nararamdaman niya ang kapangyarihan ng domain ni Shu Qi. Ano? Pinakasaya ni Yang Yian na tila walang napansin si Shu Qi kahit nasakop ang kanyang domain. Isang ngiti lang ang narinig ni Shu Qi, anak, ang pagiging mabilis ay hindi nangangahulugang hindi ka na magagapi. Wala ka sa Jindan domain ng Master Qi. Binuksan mo pa ang iyong Jindan early domain. Hindi mo ba alam na sa ilalim ng pressure ng iyong level, ang iyong maliit na Jindan early domain ay hindi na may release? Haha, tapos na ang laro, go to hell. Nakangiting sabi ni Shu Qi, at lumapit kay Yang Yian na may dalang kutsilyo. Pagkatapos niyang buksan ang Jindan domain, tuluyan na niyang binalot si Yang Yian dito. Kinokontrol niya ang bawat kilos ni Yang Yian, kasama na ang bilis niya ngayon, na malinaw na nararamdaman. Kaya naramdaman ni Shu Qi na siya ay masyadong kinakabahan. Si Yang Yian ay isang maliit na magsasaka lamang sa unang bahagi ng yugto ng Jindan. Ngayon ay hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Mabilis niya itong papatayin at maaayos ang lahat. Nangako rin sa kanya si Manager Hong ng 30% na bonus, na napakalaking kapalaran. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ni Shu Qi, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay naging mas makapal at mas makapal. Sa katunayan, gusto niyang sabihin na ang domain ng kanyang kaibigan ay hindi lamang ipinapakita, ngunit sakop din ng Jindan domain ng iyong Shu Qi. Ngunit sa pag-aakalang hindi maniniwala si Shu Qi, at hindi niya sinasadyang sabihin ito, dahil walang silbi kung sasabihin niya ito. Nang makita si Shu Qi na nagmamadali, si Yang Yian ay tumingin kay Shu Qi na parang tanga, nakatayo roon ng hindi gumagalaw, naghihintay na sumugod si Shu Qi, bahagyang gumalaw ang mga sulok ng kanyang bibig, at sinabi niya ng dahan-dahan sa boses na siya at si Shu Qi lang ang nakakarinig, talagang oras na para matapos, sapat na ang kasiyahan ko, salamat sa napakaraming espiritual na mga bato. Sa sandaling ito, nakita ng lahat sa labas ng field na hindi gumalaw si Yang Yian at hinayaan si Shu Qi na sumugod. Halos lahat ay nag-isip na si Yang Yian ay pinigilan ng domain power ni Shu Qi at hindi maigalaw ang kanyang katawan. Sunod-sunod na nag-usap ang mga tao, tapos na. Lumalabas na ang maagang yugto ng Jindan ay hindi tugma para sa huling yugto ng Jindan. Patay na si Yang Yian. Hindi nakakagulat na hindi makagalaw si Yang Yian dahil pinigilan siya ng yumaong Jindan stage domain ni Shu Qi. Nako, sayang naman at na-abort ang million-level odds. Ang pagkamatay ni Yang Yian ay isang karapat-dapat na kamatayan. Naniniwala ako na pagkatapos ng labanang ito, ang pangalan ni Yang Yian ay maaalala ng mga tao ng Sanxiu City. Minsan ay may isang taong may 1,000,000 Spirit Stone odds sa kasaysayan ng Sanxiu City. Tiningnan ni Ye Wuxian ang hindi gumagalaw na katawan ni Yang Yian sa challenge stage, at ang mga talakayang narinig niya ay nag-alala sa kanya.
Tumaya siya ng 2,000 espiritong bato, na hindi maliit na halaga. Sinabi niya sa sarili, nagkamali ba ako? Pangalan lang ba ang Yang Yiyo? Ngumiti si Manager Hong. Sa kanyang opinyon, ito ay pareho. Hindi makagalaw si Yang Yiyo matapos supilan ng Jindan domain ni Shu Qi. Ngayon lang siya maghihintay na mamatay. Sa pag-aakalang si Yang Yiyo ay papatayin na ni Shu Qi, at pagkatapos ay makakakuha siya ng masaganang gantimpala ng mga Spirit Stone, ang matandang mukha ni Manager Hong ay namumulaklak ng mga krisantemo. Sinulyapan ng Simon Gott ni Ye Waxan sa tabi niya, hindi napigilan ni Manager Hong na matawa at sinabing, Fairy Waxan salamat sa mga Spirit Stone, hahaha. Manager Hong, hindi pa rin sigurado ang kalalabasan, masyado kang maagang tumatawa, sabi ni Ye Waxan sa hindi nasisiyahang paraan. Hindi malinaw ang kinalabasan. Hindi natapos ni Manager Hong ang kanyang mga salita, at biglang tumigil sa susunod na sandali, pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata, tumayo at sinabi sa isang nawawalang boses, paano ito posible? Nagkaroon ng kaguluhan sa field, at lahat ay tumingin sa challenge stage na may hindi kapani-paniwalang mga mata. Ngunit sa yugto ng hamon, si Shu Qi ay napatay sa pamamagitan ng isang himala. Hindi pinatay ni Shu Qi si Yang Yiyo. Sa halip, si Yang Yiyo ay may kalmadong mukha, hawak ang isang dagwang espada sa kanyang kamay. Kabanata 629 na malaking pinagkakautangan. Anong nangyari? Maraming tao ang hindi nag-react. Sa isang kisap mata, si Shu Qi ang sumugod kay Yang Yian, at hindi makagalaw si Yang Yian. Ngunit sa isang kisap mata, hinati ni Yang Yian si Shu Qi sa kalahati gamit ang isang espada. Paano ito posible? Anong nangyari? Maraming tao ang hindi malinaw na nakita ito. Ang gayong mahiwagang pagbabalik ay naging dahilan upang hindi ito matanggap ng maraming tao. Si Yang Yian lang ang nakakaalam kung paano nahati si Shu Qi sa pamamagitan ng kanyang espada. Sa pagtingin sa katawan ni Shu Qi na nakahandusay sa lupa, nag-flash sa isip ni Yang Yian ang eksena ng pagpatay sa kanya ni Shu Qi ilang sandali ang nakalipas. Naisip ni Shu Qi na napigilan niya si Yang Yian sa Jindan Field at hindi siya makagalaw. Proud na proud siya sa sarili niya. Nang tadtad niya ng kutsilyo si Yang Yian, puno ng ngiti ang kanyang bibig. Si Yang Yian ay mas masahol pa sa kanya. Nang malapit nang mahulog sa kanya ang kutsilyo ni Shu Qi, bigla niyang pinakilos ang 10 elemento ng kapangyarihan sa kanyang 10 pagliko na field ng Jindan, na hiniram din ng kapangyarihan ng langit at lupa. Isa lang ang makahiram ni Shu Qi, habang may 10 elemento ng langit at lupa sa kanyang larangan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ulong, ang Jindan domain ay humiram ng kapangyarihan ng langit upang sugpuin ito. Sa pagbagsak ng mga salita, ang elemental na kapangyarihan ng 10 kapangyarihan ay agad na dumaikit kay Shu Qi na parang tidal wave. Ang nakakaawang domain power ni Shu Qi ay napigilan ng 10 domain powers ni Yang Yian sa isang kisap mata. Ito ay bumagsak na parang patay na puno, at pagkatapos ay huminto ang katawan ni Shu Qi. Dahil pinipilit ng 10 kapangyarihan ng domain ni Yang Yian, tila naayos na si Shu Qi. Sa isang sandali, sinamantala ni Yang Yian ang sitwasyon at tinadtad si Shu Qi sa kalahati, at namatay kaagad. Hanggang sa huling sandali ng kanyang kamatayan, nakadilat ang mga mata ni Shu Qi at namatay siya na nakadilat ang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit siya namatay. Bakit biglang nagkaroon ng malakas na aura si Yang Yian na ikinatakot niya? Alam ni Shu Qi na ito ang domain power, ngunit hindi niya akalain na ang domain power ng isang tao ay magiging napakalakas at napakalakas. Namatay si Shu Qi na nakadilat ang mga mata. Hindi niya malalaman kung ano ang nangyari. Binigyan ni Yang Yian ang lahat ng God Reversal at pinatay si Shu Qi. Bagamat sinabi sa amin ng Master na huwag gamitin ang 10 Revolutions Golden Core Field hanggat maaari, para maiwasang matuklasan ng isang taong may lihim na motibo at magamit bilang kaldero. Gayunpaman, sa oras na ito, kinailangan ni Yang Yian na patayin si Shu Qi, kaya ginamit niya ang lahat ng 10 kapangyarihan upang harapin si Shu Qi ng sabay. Siyempre, saglit lang iyon, at naisip niyang walang makakakita. Inalis niya ang Dragon Slaying Sword at tumingin sa paligid ng stage. Bakas sa mukha ng lahat ang pagkagulat at pagkalito, at agad siyang gumaan. Tila walang nakapansin na ginamit niya ang 10 Revolutions Golden Core Field. Sa karamihan, nakita lang ng lahat na hinati niya si Shu Qi sa kalahati gamit ang isang kidlat na espada, ngunit hindi nila napansin na ginamit niya ang 10 Revolutions Golden Core Field. Ang pinaka-natitira sa kanila ay ang lahat ng uri ng mga haka-haka tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ginamit upang patayin si Shu Qi. Siyempre, hindi sasabihin ni Yang Yiyo kahit kanino. Sa oras na ito, namatay si Shu Qi at nanalo siya. Sa kaso ng buhay at kamatayan, siya ang nabuhay. Ngayon ay oras na para kausapin ang matandang lalaki, si Manager Hong, tungkol sa dahilan, bumulong si Yang Yian sa kanyang puso, at pagkatapos ay tumingin kay Manager Hong, na may ngiti sa kanyang mukha, may sinabi ba si Manager Hong sa iyo?
Kinausap ni Yang Yian si Manager Hong na may dobleng kahulugan, una sa lahat, para hayaan si Manager Hong na ipahayag ang resulta, at ikalawa, ang pangunahing punto, ang posibilidad ng 12,000 Spirit Stones na pinagpustahan niya ay 100 beses, isang buong 1.2 milyon, nanginginig si Yang Yian sa kanyang puso nang maisip niya ang numerong ito. Sa oras na ito, mahigit 1,000 tao ang nagtipon sa field, at natahimik sila nang marinig nilang magsalita si Yang Yian. Tungkol naman sa taong sangkot, nabigla si Manager Hong, namutla ang kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi sinasadya. Kung wala pang masyadong tao ngayon, napatay na sana niya si Yang Yian sa unang pagkakataon. Ngunit walang kung sa mundo, at si Manager Hong ay hindi naglakas loob na gawin ito sa publiko. Ngayon, tuluyan ng nadurog ang puso ni Manager Hong. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Isang pangungusap lang ang nasa isip niya, ang posibilidad ng 1.2 milyong espiritual na bato. Nako, mayroon ding 2,000 espiritual na bato ni Ye Waxan, na nagdaragdag ng higit sa 1.4 milyong espiritual na bato. Hindi alam ni Manager Hong kung ang City Lord's Mansion ng Sanshio City ay makakabuo ng astronomical na dami ng mga espiritual na bato, ngunit alam niya na ang bagay na ito ay tiyak na mag-aalala sa tatlong Panginoon ng lungsod. Mahigit sa 1.4 milyong espiritual na bato, hindi alam ni Manager Hong kung sino sa mga dakilang Panginoon ng lungsod ang makakaalam at magpapadala sa kanya sa 18 antas ng impyerno. Alam niya ng kaunti sa City Lord's Mansion na kung ang halaga ay lumampas sa 300,000 espiritual na mga bato, ang dalawang Deputy City Lord sa kaliwa at kanan ay hindi makakapagdesisyon, at tiyak na maaalarma nila ang dakilang Panginoon ng lungsod. Sa pag-iisip tungkol sa dakilang Panginoon ng lungsod, nagsimulang maging hindi matatag ang kaluluwa ni Manager Hong. Ano ang gagawin? Kailangan ba talaga nating ipahayag ang resulta? At pagkatapos ay hayaan ang Sanshio City na bigyan si Yang Yian ng higit sa 1 milyong espiritual na mga bato. Hindi pa banggitin kung ang Sanshio City ay may napakaraming espiritual na mga bato, kahit na mayroon, aalisin ba ito ng dakilang Panginoon ng lungsod? Ito ay higit sa 1.4 milyon. Kung hindi ka makabuo ng napakaraming espiritual na bato, ang mga patakaran na palaging itinakda ng Sanshio City ay malalabag. Kapag nasira ang mga patakaran, matatapos ang Sanshio City. Ang panloob na pagdurusa ni Manager Hong sa sandaling ito ay lampas sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Alam niyang siya ang naging makasalanan ng Sanshio City sa pagkakataong ito. Sa pagharap sa mga salita ni Yang Yian, si Manager Hong ay hindi nang ahas na magsalita. Pero may mga taong abala sa mga bagay-bagay. Biglang sinabi ni Ye Waxan, Manager Hong, mangyaring ipahayag ang resulta. Maaari akong maghintay hanggang makuha ko ang aking bahagi ng mga espiritual na bato. Ang taya ng 2,000 espiritual na bato ay 100 beses ang posibilidad ng 200,000 espiritual na bato. Salamat, Manager Hong, haha. Sa pakikinig sa mga salita ni Ye Waxan, naramdaman ni Manager Hong na parang nabuhusan ng asin ang kanyang sugat sa puso, at kumaibot ang kanyang bibig. Sa oras na ito, naramdaman na ni Manager Hong na 4 o 5 malalakas na aura ang nakakulong sa kanya. Alam niya sa kanyang puso na ito ang master ng Cheney Chamber of Commerce sa likod ni Ye Waxan. Sa oras na ito, naiputok na ni Manager Hong ang palaso. Alam niyang dumating na sa puntong ito ang mga bagay at wala nang babalikan. Siya. Alam din kung sinong malaking Panginoon ng lungsod ang higit na nagmamalasakit sa labis, at ang kanyang mga salita ang pinakamahalaga. Ngayon, sa harap ng libu-libong tao, maaari lamang niyang ipahayag ang resultang ito. Huminga ng malalim si Manager Hong, sinulyapan si Yang Yian at pagkatapos ay kay Ye Waxan, at dahan-daang sinabi, sa kaso ng buhay at kamatayan, nanalo si Yang Yian, namatay si Shu Qi, nakakuha si Yang Yian ng 1.2 milyong espiritual na bato, at nakakuha si Ye Waxan ng 200,000. Matapos ipahayag ang resulta, tila naubos lahat ng lakas ni Manager Hong. Ngumiti si Yang Yian, at ngumiti din si Ye Waxan. Pagkatapos ay gumawa si Yang Yian ng 1,000 hakbang at direktang lumapit kay Manager Hong at sinabing, Manager Hong, kumuha ng 1.2 milyong espiritual na bato ayon sa posibilidad. Sa oras na ito, tinitigan ni Yang Yian si Manager Hong, nag-aalala sa anumang aksidente. Hindi magagarantiyahan ni Yang Yian ang posibilidad ng napakaraming espiritual na mga bato. Tatanggapin man o hindi ni San Shucheng, ngunit kailangan niyang bantayang mabuti si Manager Hong. Sa kabisera na ipinasa niya noon, mayroong mga medium grade at high grade na mga espiritual na bato. Bilang. Sabi ng matandang kasabihan, ang isang desperadong aso ay lulandag sa pader. Labis siyang nag-aalala na baka ma-accident si Manager Hong, kaya kinailangan muna niyang bawiin ang kabisera. Mula ngayon, siya, si Yang Yian, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng San Shucheng. Para naman kay Manager Hong, nagsimula na siyang mawala ng lakas sa sandaling ito, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis na kasing laki ng soybeans.
Aniya, masyadong malaki ang halaga. Aabisuhan ni Hong ang Panginoon ng lungsod. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkasabi nun ay aalis na siya. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian at sinabing, tumigil ka, humanap ka ng iba para ipaalam sa Panginoon ng lungsod. Kailangan mong mag-iwan ng mensahe at ibigay ang storage ring sa iyong kamay. Ako na ngayon ang malaking pinagkakautangan ng iyong Sanshio City at may kapangyarihang bawiin ang sarili kong mga gastos. Hihintayin ko ang isyu ng odds. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Yang Yian ay nakalock kay Manager Hong, hinihingi ang storage ring sa kamay ni Manager Hong. Si Manager Hong ay nasa huling yugto lamang ng Jindan. Inihanda ni Yang Yian sa kanyang puso. Kung ang matandang ito ay maglakas loob na huwag ibigay ang singsing na imbakan, hindi niya iisipin na patayin siya. At naniniwala si Yang Yian na hindi ito papansinin ni Ye Wuxian. Nahaharap sa agarang lakas ni Yang Yian, talagang hindi nang ahas si Manager Hong na maglaro. Kung kayang patayin ni Yang Yian si Shu Qi, maaari niya itong patayin. Ang paraan kung saan pinatay ni Yang Yian si Shu Qi noon ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit ni Yang Yian, ngunit malinaw na kayang patayin ni Yang Yian ang yumaong si Jindan. Nang makitang inaabot ni Yang Yian ang storage ring, naging berde at puti ang mukha ni Manager Hong. Alam niya na kung maglakas loob siyang tumanggi, manggugulo si Yang Yian. Huminga siya ng malalim at ibinigay ang storage ring sa kanyang kamay kay Yang Yian, at sinabing, narito ang taya ng lahat para sa araw na ito, sa kabuuan ay 120,000 espiritual na bato. Nakahilera ang bibig ni Yang Yian, at kinuha niya ang storage ring. Tunay na mayroong 120,000 espiritual na mga bato sa loob nito, at ang kanyang sariling espiritual na mga bato ay nandoon lahat. Ibinalik niya sa kanya ang storage ring ni Ye Wuxian na may 2,000 espiritual na bato. Tapos sabi niya, it is considered to be a 10% recovery. Ikaw Sanshio City ay may utang pa sa akin ng 1,100,000 espiritual na bato. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, nakita ni Yu Guangchong na ang mga mata ng halos 1,000 tao ay isa-isang nagbabago, at agad siyang nabigla. Nakakuha lang siya ng 120,000 espiritual na bato mula kay Manager Hong, ngunit lahat ng nasa eksena ay tumaya, kahit na ang mga taong ito ay natalo, ngunit nakikita ang mga espiritual na bato na inalis ng mag-isa, tiyak na hindi sila komportable. Ang pagbubukas ng opisyal na nayon ngayon ay katumbas ng pagwawagi ni Yang Yian ng mag-isa, at ang iba ay natatalo. Ang mga pagbabago sa isip ng mga tao ay lubhang kakaiba. Tiningnan ni Yang Yian ang mga mukha ng maraming tao at alam niyang magiging masama ito. Kung hindi siya gumawa ng mabuti, siya ay kinasusuklaman ng lahat. Sa oras na ito, lumapit si Ye Wuxian sa kanya at bumulong sa kanyang tainga, Mr. Yang, maaari kang gumastos ng kaunting pera para matulungan ka ng lahat na mangolekta ng utang, at maiiwasan mo rin ang pagkamuhi ng iba. Ano sa tingin mo? Natigilan sandali si Yang Yian, at pagkatapos ay naintindihan niya ang ibig sabihin ni Ye Wuxian. Pagkatapos mag-react, mabilis siyang nagsalita ng malakas at nagsabi ng isang bagay sa lahat ng naroroon, ngunit napahimatay si Manager Hong sa lupa. Kabanata 630 kaliwat kanan Deputy Lords ng lungsod. Ang nagpasuka ng dugo ni Manager Hong ay ang mga salita ni Yang Yiu ay nagtali sa lahat ng interes. Dahan-daang sinabi ni Yang Yiu sa platform ng hamon, kayong lahat ay walang pag-aalinlangan na nanalo ako ngayon at nanalo ng napakaraming espiritual na bato, ngunit lahat kayo ay nawalan ng mga espiritual na bato. Gayunpaman, hindi ko ito kasalanan. Kung tataya ka sa akin, makakakuha ka rin ng malaking premyo. Sa kasamaang palad. Walang if sa mundo, pero good mood ako ngayon. Mangyaring tandaan na kunin ang halaga ng iyong mga taya. Kapag naalis na ng City Lord's Mansion ang mga espiritual na batong na panalunan ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng espiritual na batong pinagpustahan mo. Nagkagulo ang buong audience nang lumabas ang mga salitang ito. Sa orihinal, ang ilang mga tao na puno ng pagsusugal ay nagtaya ng kanilang buong kapalaran, at si Shu Qi ay pinatay ni Yang Yiu, na naging dahilan upang mawala ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, si Yang Yiu ay naging lokal na malupit na may milyon-milyong espiritual na bato. Ang kalikasan ng tao ay gumaan, at kinasusuklaman nila si Yang Yiu. Ngunit sa isang kisap mata, sinabi ni Yang Yiu na bubuuan niya ang buong dami ng mga espiritual na bato. Ito ay hindi isang normal na tao. Ang mga espiritual na bato ng napakaraming tao ay nagdaragdag ng higit sa 100,000 espiritual na mga bato. Sinabi ni Yang Yiu na hindi niya ito ibibigay ng buo nang hindi kumukurap. Siyempre, may matatalinong tao na nauunawaan na nangako si Yang Yian na ibibigay ito ng buo pagkatapos niyang makuha ang milyong espiritual na batong na panalunan niya mula sa City Lord's Mansion. Pero isipin mo, natural lang. Natatakot si Yang Yian na hindi ito aminin ng City Lord's Mansion, kaya gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng lahat. Ito ay naiintindihan. Kung tutusin, lahat ay talunan.
Tanging kapag natalo ka at nakabawi, maaari mong pahalagahan ang kahalagahan. Maraming tao ang handang tumayo sa tabi ni Yang Yian. Walang alinlangan na kung ito ay ibang tao, sino ang magiging bukas palad. Mahigit sa 100,000 espiritual na mga bato, ang mga ordinaryong sekta ay walang gaanong karami. Sa isang iglap, sumabog ang eksena. May nagsabi, seryoso ka ba, kapatid na Dawis Tiang? Oo, huwag kang magsinungaling sa amin. Ito ay higit sa 100,000. Spirit stones in total, huwag husgahan ang iba ayon sa sarili mong pamantayan. Dahil sinabi ni kapatid na Dawis Tiang sa publiko, tiyak na babayaran niya ang ating mga espiritual na bato, ang ilang mga tao ay nagsimulang purihin si Yang Yio. Tama, matuwid si fellow Dawis Tiang. Sinusuportahan ko ang fellow Dawis Tiang. Oo, ngayon pakiusap ay hilingin sa Steward Hong na ipakita ang 1,000,000 mga espiritong bato ng fellow Dawis Tiang. Kasama rito ang ating kayamanan. Yan. Tama, Steward Hong, pakibilisan. Napakabagal mo, baka ayaw aminin ng City Lord's Mansion mo. Nangangahas siya, kaigwanjuwang ang panuntunang itinakda mismo ng Grand City Lord ng Sanxiu City, walang mawawala kahit isang sentimo. Sinabi mismo ng Grand City Lord na ako ay nanirahan sa Sanxiu City ng higit sa 300 taon, at walang anumang insidente sa kaigwanjuwang na hindi alam ng City Lord's Mansion. Bukod pa rito, ang Grand City Lord ng Sanxiu City, si Lord Li Luo, ay sikat sa buong teritoryo ng Dashan dahil sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. Kung mangangahas si Steward Hong na labagin ang mga patakaran, isa itong sampal sa mukha ni Lord Lino. Bigyan mo siya ng 10 beses ng lakas ng loob na subukan. Oo, matandang lalaki din ako sa Sanxiu City, at kilala ko si Lord Lino. Ang Sanxiu City ay maaaring maging kasing laki nito ngayon at maging isa sa 3 pinakamalaking lungsod sa buong teritoryo ng Dashan, na hindi mapaghihiwalay sa pangako ni Lord Lino. Kaya Manager Hong, mas mabuting huwag kang maglaro, kung hindi, ang Sanxiu City ay malalagay sa malaking problema dahil sa iyo. Kapag malaki na, ikaw ang unang tao sa Sanxiu City na hindi ka bibitawan. Magmadali at bayaran ang kapwa Dawis na siyang para sa mga espiritual na bato. Oo. Mayroong ilang mga speculator sa mga taong ito na piniling tumaya kina Yang Yio at Shu Qi. Ang mga tumataya kay Yang Yio, na may 100 beses na logro, kahit na matalo si Shu Qi, si Yang Yio ay kikita ng kayamanan, at ang mga taong ito ay sumisigaw ng mas matindi. Tahimik na pinagmamasdan ni Yang Yio ang mga taong ito na namumula, ng bobola, nananakot kay Manager Hong, at nananakot kay Manager Hong, na may poster ng pagrerebelde kung hindi babayaran ng City Lord's Mansion. Alam niya na ang kabayaran sa mga espiritual na bato ay halos walang problema, dahil ang mga taong ito ay mas nababalisa kaysa sa kanya. Bagamat tumayo silang lahat sa kanyang tabi at tumulong sa pagsasalita, hindi nagpapasalamat si Yang Yian sa kanila, at masasabing naiinis pa nga siya. Isang pangungusap na madalas lumilitaw sa Diamond Sutra ang naisip ang hitsura ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang Diamond Sutra ay dinaglat bilang ang Diamond Sutra, na isa sa mga mahalagang klasiko ng Budismo ng Mahayana at madalas na binibigkas ng mga monghe ng Budista at mga leykong Budista. May kasabihan sa Budismo na ito ay isa sa 4 na aspeto ng sarili at ng iba. Ang Diamond Sutra ay nagsabi, kung ang isang bodhisattva ay may hitsura ng sarili, ang hitsura ng iba, ang hitsura ng lahat ng mga nilalang na may buhay, at ang hitsura ng mahabang buhay, siya ay hindi isang bodhisattva. Ang ika-6 na antas ng mga paghihirap ay isa ring huwad na pagtatatag, ang paglitaw ng lahat ng may buhay ay isa ring huwad na establishmento, ang araro ng putik ay ang anyo din ng lahat ng may buhay, at ang 10 direksyon ng kalituhan ay bukas na ngayon, na tumutukoy sa pagganap at hitsura ng lahat ng uri ng tao sa mundo. Ako ay ignorante noon, ngunit sa sandaling ito, pinagmamasdan ng mga taong ito na isa-isang pinipilit si Hong Guanxi ng buong lakas, biglang naisip ni Yang Yian, marahil ito ang hitsura ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang hitsura ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay ang iba't ibang anyo ng mga tao, o mas angkop na sabihin na ito ay kapaki-pakinabang. Ang mga taong ito ay maaaring tumayo sa kanilang panig para sa kanilang sariling mga interes, maaaring magsalita para sa kanilang sarili, at maaari ring patayin siya para sa kanilang sariling mga interes. Kung hindi dahil sa ideya ni Ye Wuxian ngayon, na hinihiling sa kanya na talikuran ang ilan sa kanyang mga interes at itali ang mga taong ito, marahil ang mga taong ito ay magiging pag-alit ngayon, hindi pa banggitin na hindi siya makakakuha ng 1,000,000 batong espiritu, siya ay aatakehin ng isang grupo. Puso ng tao. Malinaw ang iniisip ni Yang Yian, at sa sandaling ito, isang bakas ng kawalan ang lumitaw sa kanyang isipan. Napagtanto niya na sa mundong ito, ang puso ng tao ang talagang pinaka-nakakatakot at nakakatakot na pag-iral. Nakatayo sa pwesto, biglang nanginag ang dantian jindan ni Yang Yian, ngunit nagkaroon ng panginginig, at ang antas ng rurok ng unang bahagi ng jindan ay nabasag, na tumagos sa gitnang jindan.
Siyempre, ito ay isang kaharian lamang, hindi isang paglilinang, ngunit ito ay pareho. Hanggat may malakas na tunay na chi na susuporta sa kanya mamaya, maaari siyang maging isang tunay na gitnang paglilinang ng Jindan anumang oras. Ang pagiging makalusot sa sandaling ito ay ang pagkakaroon niya ng damdamin tungkol sa puso ng tao at naiintindihan niya ang iba't ibang anyo ng buhay. Bagamat nalampasan ng kaharian ng bottleneck, hindi masaya o malungkot si Yang Yian, dahil nakikita niya ang mundo ng lahat ng nilalang mula sa pananaw ng Diyos at nakikita ang kabilang panig ng puso ng tao. Sa sandaling ito, napakalma ng kanyang puso. Sa oras na ito, sinabi ni Steward Hong sa nanginginig na boses, lahat, mangyaring pasensya. Inimbitahan ko na ang 2 Deputy City Lords na pumunta. Mangyaring makatiyak na ang City Lords Mansion ay hindi mawawala ang kahit isang espiritual na bato kay Yang Yiyo. Lahat ng nasa City Lords Mansion ay hindi masama at hindi nangangahas na labagin ang mga patakarang itinakda ng Grand City Lord. Pagkasabi nito, tuluyang bumagsak si Steward Hong sa upuan. Alam niyang kahit anong mangyari pagkatapos ng araw na ito, matatapos din ang kanyang kapalaran. Kung alam ko ito, hindi ako dapat naging sakam para sa mga benepisyo, at nagkaroon ng bureau kasama si Shu Qi upang makitungo kay Yang Yiyo. Ngayon nawala na nga sa akin ang lahat, pati ang buhay ko, sabi ni Steward Hong sa kanyang sarili sa kanyang puso, namumula ang kanyang mukha. Ang eksena ay pumasok sa isang maikling katahimikan, at ang lahat ay naghihintay para sa 2 kinatawang Panginoon ng lungsod ng City Lords Mansion na dumating. Tumayo si Yang Yiyo sa pwesto, at sinulyapan ang maganda at kaakit-akit na si Ye Waxen mula sa gilid ng kanyang mata. Nakaramdam siya ng kaunting pag-iingat sa kanyang puso. Lihim niyang binalaan ang sarili na mas mabuting iwasang makisali sa magagandang babae sa mundo ng paglilinang sa hinaharap. Si Ye Waxen ay mukhang inosente, kahit na medyo mayamang dandy, ngunit sa katunayan, ang babaeng ito ay nakikita ang lahat sa maikling panahon at nakaisip ng ganoong ideya. Hindi siya inosente gaya ng tingin niya. Nagpa siya si Yang Yiyo na lumayo kay Ye Waxen pagkatapos malutas ang usapin. Baka mabili siya at magbilang ng pera para sa iba balang araw. Naalala kong nanunood ako ng pelikula, The Heaven Sword at Dragon Saber. Bago nagpakamatay ang ina ni Zhang Wuji, sinabi niya sa batang si Zhang Wuji na kung mas maraming magagandang babae sa mundo, mas hindi sila mapagkakatiwalaan. Ngayon, sa opinyon ni Yang Yiyo, ang pangungusap na ito ay napakatotoo. Pagkaraan ng halos 10 minuto, 2 batis ng liwanag ang nagmula sa timog at sa hilaga ng sunod-sunod, na nagiging mga batis ng bahaghari at lumilitaw sa eksena. Ngumiti si Ye Waxen at bumulong kay Yang Yiyo, Brother Yang, kailangan mong tiisin ang pressure mamaya. Ang 2 ito ay ang 2 Deputy City Lords ng Sanxiu City. Ang nagmumula sa timog ay ang kaliwang Panginoon ng lungsod, at ang nagmumula sa hilaga ay ang kanang Panginoon ng lungsod. Ang 2 ito ay nakaistasyon sa timog at hilaga ng Sanxiu City, at hindi sila magkasundo sa isa't isa. Ang kaliwang Panginoon ng lungsod ay tinatawag na Li Jiayao, na mababa ang susi, ngunit may mahusay na cultivation base. Nabalitaan na hinamon niya ang misteryosong Big City Lord daan-daang taon na ang nakalilipas, at kalaunan ay nawala, at pagkatapos ay umupo sa kaliwang City Lord ng Sanxiu City. 100 taon na ang nakalilipas, si Li Jiayao ay isang Golden Elixir Great Perfection, at ngayon ay hindi alam kung ano ang kanyang cultivation base. Tulad ng para sa Right City Lord, ang pangalan niya ay Gao Shengtian, na isa ring Golden Elixir Great Perfection. Hinamon niya ang dating Right City Lord at nanalo 50 years ago, at pinalitan siya para maging Right City Lord ng Sanxiu City. Ang kaliwa ay iginagalang at ang kanan ay mapagpakumbaba. Noon pa man ay gustong hamunin ni Gao Shengtian ang kaliwang Panginoon ng lungsod na si Li Jiayao, ngunit bali-balitang hindi siya sigurado at naghihintay pa rin ng pagkakataon. May mga chismis na gustong hamunin ni Gao Shengtian ang kaliwang Panginoon ng lungsod ng hakbang-hakbang, o maging ang Panginoon ng malaking lungsod, na maging tunay na Panginoon ng Sanxiu City. Hindi tulad ng low-key left City Lord na si Li Jiayao, ang right City Lord na si Gao Shengtian ay napaka-high profile, at kahit lihim na nililinang ang mga puwersa para sirain ang kaliwang City Lord at monopolize ang kapangyarihan. Anyway, ang misteryosong Big City Lord ay nasa pag-iisa sa buong taon, at ang Sanxiu City ay pinamamahalaan ng 2 Deputy City Lords. Kaya si Gao Shengtian ay nangingibabaw at malakas, kailangan mong tiisin ang pressure, kung hindi mo lang makukuha ang milyong mga Spirit Stone na napanalunan mo, ngunit maaari kang gantihan ni Gao Shengtian. By the way, sa pagkakaalam ko, ang Black Cloud Gang sa likod mo na pumatay kay Shu Qi ay ang puwersang sinusuportahan ni Gao Shengtian, kaya dapat mag-ingat ka, hehe. Pagkatapos magsalita ni Ye Waxen, tumawa siya ng walang puso at tuwang-tuwa. Napaawang ang bibig ni Yang Yiyo, at isinasa puso niya ang lahat ng sinabi ni Ye Waxen. Anyway, umabot na sa puntong ito, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng 2 kaliwat kanang City Lords.
Binanggit ni Ye Wuxian na ang kaliwang Panginoon ng lungsod na si Li Jiayao ay isang binata, nakasuot ng puti, at mukhang isang immortal. Si Gao Shengtian ay isang nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki, nakasuot ng mag-agarang damit, at ang kanyang buong katawan ay ginintoang, na nagbibigay kay Yang Ye ng impresyon ng isang nouveau riche. Pagtatapos ng kabanatang ito. Abangan ang susunod na kabanata.